Nakita kong may natitirang yogurt sa gilid ng kanyang bibig, kaya dinukwang ko na lang siya papunta sa lamesa. Pagdating sa likod, pinaypay niya ang kanyang sarili. Ito ay dahil ikatlong araw na ng pag-aalsa ng pari. Isang hindi kilalang virus ang kumalat sa buong mundo, at nahawaan nito ang karamihan ng tao. Siguro dahil sa swerte ko, o dahil isa akong ulila simula pagkabata, hindi ako nahawaan. At kasabay nito, habang nasa dormitoryo ako at nakakarinig ng balita, nauubos na ang mga supply sa dorm. 3 araw na akong gutom. At mas marami pa ang mga zombie sa labas. Bilang isang ordinaryong tao na hirap umakyat ng hagdan, baka makain na ako ng zombie paglabas ko. Mabuti na lang maganda ang pananaw ko. Palagi kong dala ang saloobin na kung mabuhay, kung hindi, okay lang. Dahil isa akong ulila simula pagkabata, wala akong mga kamag-anak o kaibigan na isipin. Hindi rin maganda ang buhay ko. Nagsumikap ako ng 18 taon bago ako nakapasok sa universidad na sikat sa dami ng magagandang babae. Pero sa loob ng 3 taon, wala akong naging girlfriend. Nagkaroon din ako ng alitan sa anak ng mayaman na babae, kaya mula noon, binubuska na ako ng iba't ibang grupo sa paaralan. Hindi masasabing hindi ako nagdusa. Pero wala akong magawa. Isa lang akong ordinaryong tao. Sa mga mayayaman at makapangyarihang mga supling ng mayayaman. Kaya ko lang iwasan ang gulo. Kaya nang sumiklab ang mundo, naisip ko na ang mga taong laging nanunukso sa akin ay mapapahamak din, kaya hindi ko masyadong kinainisan ang apokalipse. Nakakalungkot lang na hindi ko sila mababayaran ng personal. Hindi ko mapapahiya ang mga taong iyon sa mukha nila, isang malaking pagsisisi sa buhay ko. Habang pinagsisisihan ko ito, biglang may tunog ng sistema na bumulong sa aking isipan. Suhong, tao, walang kasama. Para masiguro ang kaligtasan, ibinibigay ang bagong regalo, stick na pampalakas ng apoy, gamot, at isang skill na hypnosis na walang kondisyong epektibo sa kapartner. Ang paggamit ng sistema ay sa tuwing dadagdag ka ng kapartner, makakakuha ka ng random na gantimpala ayon sa rating ng kapartner. Ang pang-araw-araw na pag-check-in kasama ang kapartner ay magbibigay ng isang karagdagang gantimpala. Kapag lumabas ang isang panel, doon lang ako nakabalik sa ulirat. Ang pagsisisi ay biglang naging di mapigilang kagalakan. Ito ay sistema. Hindi sayang ang pagiging ulila ko ng maraming taon. Para sa akin, na gumugugol ng oras sa internet at pagtulog, ang konsepto ng sistema ay hindi bago. Ngunit nang makita ko ang paglalarawan ng sistema, hindi ko mapigilang matigilan ng ilang segundo. Pag-check-in. Hindi ba ang mga sistema ng iba ay para sa pag-level up at pagpatay ng mga halimaw para makakuha ng gantimpala? Bakit ang bagong regalo ko ay hypnosis at ang paraan ng pagkuha ng gantimpala ay ganito? At paano talaga ang pag-check-in? Sa kagustuhang matuto, humingi ako ng video tutorial sa sistema. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may narinig akong katok sa pinto. Kumunot ang noo ko. Tumayo ako at sumilip sa pifol. Nakita ko ang isang dalagang may maputing balat at marangal na aura na nakatayo sa pintuan. Ngunit sa sandaling ito, puno ng takot ang mukha ng dalaga. Agad kong nakilala kung sino siya, Liu Ruyan, isang magandang estudyante. Siya ay isang mapagmataas na mayaman na dalaga. Mayaman at makapangyarihan ang kanyang pamilya, at siya ang pinakasikat sa mga estudyante sa universidad na ito. Marami siyang manliligaw. Ngunit ang babaeng ito, na inaasahan ng iba na makita palagi, ay hindi ko gustong makita kahit isang beses. Dahil si Liu Ruyan ang taong nagkaroon ng alitan sa akin. Ang kasalukuyang sitwasyon ko ay dahil sa kanya. Naging magkaklase kami ni Liu Ruyan. Sa kasamaang palad, marami ang manliligaw ni Liu Ruyan, kaya maraming lalaki sa klase ang interesado sa kanya. At para hindi siya maistorbo, umupo na lang siya sa tabi ko. Agad akong naging sentro ng atensyon. Hindi naman ako dapat mapinsala ng ganito, ngunit pinuntirya ako ng ganon karaming tao dahil kay Liu Ruyan. Noong nakikipag-usap ako sa kanyang best friend, aksidente kong nabanggit si Liu Ruyan, tinatanong kung gusto ba niya ako. Nang marinig iyon ni Liu Ruyan, direkta niyang binaliwala ang presensya ko roon at minura ako mula ulo hanggang paa. Nainis lang ako at sinubukan kong makipag-usap ng maayos, ngunit agad akong tinawag na may masamang moralidad na nakikipag-away lamang sa mga babae, katulad ni Liu Ruyan. Sa isang iglap, ang mga nakakaalam at hindi nakakaalam ay sumugod para atakehin ako. Sa puntong ito, nagtataka ako kung bakit siya nandito rin, hindi ko maintindihan. Ang 3 palapag sa ibaba ng dormitoryong ito ay para sa mga lalaki, at ang 3 palapag sa itaas ay para sa mga babae. Sa mga nakalipas na araw, maraming mga survivors ang napilitang lumabas para maghanap ng pagkain at tubig dahil sa kakulangan ng supply. Narinig ko na rin ang pagkatok sa pinto ko ng ilang beses, pero hindi ko akalain na si Liu Ruyan ay lalabas dito. Hindi naman dapat siya nandito. Bago pa ako makapag-isip ng marami, nang makita ni Liu Ruyan sa labas ng pinto na walang sumasagot. Habang papalayo na siya, isang zombie na naakit sa tunog ng pagkatok ang umakyat mula sa hagdan. Agad na nawala ang kulay ng mukha ni Liu Ruyan. Sumugod ang zombie. At habang inaakala ni Liu Ruyan na malapit na siyang kagatin ng zombie, agad kong binuksan ang pinto. Isang kamay ang agad na humila sa kanya papasok.
Matapos kong isara ang pinto, agad kong itinabi si Liu Ruyan. Ang aking marahas na kilos ay nagpagkagatlabi kay Liu Ruyan. Susuhong, ikaw pala. Mula sa pagkagulat, tumingala si Liu Ruyan at nakilala ako. Isang bakas ng pagkamahiyain ang lumitaw sa kanyang mga mata. Tinaasan ko ng kilay si Liu Ruyan. Nakakainis. Ito ang dormitory ko. Pumatok ka sa pinto ko. Kung hindi ako, sino pa ba? Ikaw ba? Napahiya si Liu Ruyan at nagpakita ng mukhang nahihiya. Kung dati, kapag ganyan ang ekspresyon ni Liu Ruyan, may magiging malas. Ang kanyang mga manliligaw at ang kanyang pamilyang protektado siya ay siguradong gagawa ng paraan para pahirapan ang sinumang nagpaiyak kay Liu Ruyan. Ngunit iba na ang panahon ngayon. Umiti ako ng walang pakialam. Pinagmasdan ko siya ng may pananalakay na tingin. Hindi maikakailan na napakaganda ni Liu Ruyan. Ang kanyang kaakit-akit na mukha, kasama ang kanyang kabataan, ay nagbibigay ng isang nakakaakit at kabataan na kagandahan. Ang kanyang figura ay walang kapintasan. Nakita ko siyang naggangalit ang kanyang ngipin. At iisipin ng sinuman na nakakita nito na nagkamali sila ng kanilang ginawa. Ngunit sa kasamaang palad, ako ang nasa harapan niya. Liu Ruyan, naaalala ko na sinagip kita kanina. Hanggang ngayon, wala ka pa ring pasasalamat. Mukhang hindi rin maganda ang iyong pag-uugali. Habang sinasabi ko iyon, lumapit ako ng 2 hakbang kay Liu Ruyan, tinitingnan siya pababa. Hindi ko napigilan ang sarili kong pagtingin sa kanya. Kahit na naiinis ako, kailangan ko pa rin itong tingnan. Nalimutan ko lang. Sinasabi ko na ngayon, tama ba? Ang iyong buhay ay nagkakahalaga lamang ng isang pasasalamat. Siyempre hindi. Anong gusto mo? Maaari kitang bigyan ng pera. Kahit anong iba pa ang gusto mo ay pwede rin. Basta't mayroon ako, maaari ko itong ibigay sa'yo. At basta't mayroon ka, maaari mo itong ibigay sa akin, tama? Tama. Matapos makuha ang kumpirmasyon mula kay Liu Ruyan, natural akong nagsalita, kung gayon, gusto kita. Nang marinig niya ito, natigilan si Liu Ruyan sandali, at namula ang kanyang mga pisngi. Nagtatawa ka lang. Suhong, kahit na sinagip mo ako, hindi ko gusto ang ganitong biro. Hindi nakakatawa. Sinabi ko ba na biro lang ito? Nang makita kong galit na galit si Liu Ruyan, hindi na ako nagsalita pa ng kung ano-ano. Dahil iniligtas kita, sundin mo ako o ibibigay kita sa mga zombie sa labas. May 2 pagpipilian ka. Tingnan mo, hindi ako nagbibiro. Nanginginig na umatras ng 2 hakbang si Liu Ruyan. Sa huli, dumikit ang likod niya sa pader. Nagbago ang buong katawan niya. Kahit na ganyan ang paraan mo ng pananakot sa akin. Gusto ko lang sumang-ayon na makipag-date sa'yo, pero hindi ako gagawa ng iba. Gusto ko lang sumang-ayon na makipag-date sa'yo, pero hindi ako gagawa ng iba. Nakasimangot si Liu Ruyan, halatang ayaw. Ngunit napagtanto niya na wala siyang kalaban ngayon. Wala siyang magawa kundi sumuko sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Biglang tumunog ang boses ng system. Si Liu Ruyan, ang kapartner na si Liu Ruyan, ay tumigil sa paghinga. Gantimpala, paggaling. Kapag ginamit, lahat ng negatibong estado ay mawawala at ang katawan ay babalik sa kasukdulan. Nang sumuko si Liu Ruyan, kinilala na ng system ang kabilang partido bilang isang kapartner. Kaya pala, pag-o lang ang kailangan. Mas nakatipid ako ng oras. Masaya kong tiningnan ang system panel. Mayroon na ring impormasyon ni Liu Ruyan sa aking partner list. Edad, 20. Kondisyon, gutom. Pag-check-in na yung araw, hindi kumpleto. 3 impormasyon lang. May isa pa na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin, basta may marka lang ng bulag. Pero hindi ko masyadong pinansin ang mga ito. Sa ngayon, pinagmamasdan ko na ang katawan ni Liu Ruyan na pinanasa ng marami. Hindi ko ba sinabing hindi ako gagawa ng iba? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Nanginginig na yumuko si Liu Ruyan. Mahigpit niyang niyakap ang sarili. Kitang-kita na mayroon pa siyang ilang hindi makatotohanang pangarap. Ngunit sa susunod na segundo, mayroon ng marka ng sampal sa mukha ni Liu Ruyan. Binawi ko ang kamay ko at malamig na tumawa. Hindi ko alam kung ano pa ang mga hangal mong naiisip, pero mula ngayon, hindi na mahalaga ang iniisip mo. Diretso kong binuksan ang system at nagdagdag ng isang status bar sa impormasyon ni Liu Ruyan. Nakasaad doon, sumunod sa aking utos. Hindi ko pinili ang ganap na pag-hypnotize para mawala ang kanyang sarili. Magiging tao lang siya na madali kong makontrol. Kung ganoon, masyadong mapapabuti si Liu Ruyan at mawawala ang mga gantimpala. Suhong, nilapastangan mo ako. Sa pagdating ni Liu Ruyan, nabawi niya ang kanyang kaisipan. Palagi siyang babaeng walang pakialam sa mga kahihinatnan ng anumang gagawin. Hindi niya matanggap ang kahit konting sama ng loob. Nang sampalin ko siya, naramdaman ko ang matinding pagkasuklam. Si Liu Ruyan. Bigla siyang sumabog. Itinaas niya ang kamay niya para sampalin ako sa mukha. Tumigil ka. Mahinahon kong sabi. Nang marinig ito, halos matawa si Liu Ruyan sa galit. Pinatigil mo ako kaya huminto ako. Ngunit sa susunod na segundo na hindi niya inaasahan. Ang kanyang katawan ay biglang hindi na niya kontrolado at huminto sa kinatatayuan niya. Anong ginawa mo sa akin? Sinubukan ni Liu Ruyan na kontrolin muli ang kanyang katawan, ngunit parang hindi na ito sa kanya. Hindi siya nakikinig. Nang makita ang pagka-shock sa mukha ni Liu Ruyan, hindi napigilan ang pagngiti ng aking mga labi. Lumuhod ka. Nang matapos akong sabihin,
Naramdaman ni Liu Ruyan na bumigat ang kanyang katawan at ang kanyang mga binti ay lumuhod ng hindi niya kontrolado. Ang kanyang mukha na palaging nakatingala. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng ekspresyon ng pagkasindak. Teka lang, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi ko makontrol ang sarili kong katawan? At bakit ko sinusunod ang mga utos ni Su Hong? Hindi maintindihan ni Liu Ruyan ang sitwasyon. Sa puntong ito, ang aking anino. Nakaukit na sa mukha ni Liu Ruyan. Liu Ruyan, maglaro tayo ng laro. Nakita mo ba ang kahon ng mga pako sa mesa? Iyan ang mga ipinadala ng iyong mga manliligaw sa nakaraang taon bilang paghihiganti sa akin, na espesyal na inilagay sa aking kama. Nang marinig ito, biglang nakaramdam si Liu Ruyan ng masamang kutob. Ang alyansa ay nagsisimulang humina. Hindi ko sila pinagawa nito. Hindi mo ba sila pinigilan? Hindi ko inaasahan na gagawa sila ng ganito kasama. Hindi ko sinasadya. Kaya dahil lang sa hindi ko sinasadya, dapat akong pahirapan ng ganito katagal. Paumanhin, direkta akong pinutol ang paghingi ng paumanhin ni Liu Ruyan. Kunin mo ang mga pako. Ayaw mong gumawa ako ng iba, di ba? Basta't kainin mo lahat ng ito. Kung gayon, hindi ako gagawa ng anuman, paano? Tiningnan ni Liu Ruyan ang kahon ng manipis na mga pako. Agad na namutla ang kanyang mukha. Piliin mo ako o ang mga pako na ito. Ayoko. Ayoko, natakot si Liu Ruyan at tumanggi. Mabuti, nag-click ako ng mga daliri. Kinansel ako ang hypnosis ni Liu Ruyan. Si Liu Ruyan, na hindi makagalaw kanina, ay muling nabawi ang kontrol sa kanyang katawan. Nakikita ang kanyang pagiging malungkot, nakaramdam ako ng kasiyahan. Biglang tumunog ang boses ng plug-in sa silid. 3 oras mamaya, tumunog ang tunog ng sistema. Kasama si Liu Ruyan, may bahagyang pinsala. Ang pang-araw-araw na pag-check-in ay nakumpleto na. Ang gantimpala ay isang pampalakas na potion. Pagkatapos, uminom ako ng kaunti. Tiningnan ko ang 2 pampalakas na potion ng sistema. Habang si Liu Ruyan ay nakabaluktot sa kumot, nagtatago sa isang tabi, at tahimik na humihikbi. Ang epekto ng pampalakas na potion ay napakasimple. Pagkatapos gamitin, ito ay lubos na magpapahusay sa pisikal na kondisyon at maaaring gamitin ng magkakasama. Ang pisikal na kondisyon ay lubos na tataas. At makakakuha ka ng malakas na resistensya, hindi tinatablan ang virus ng zombie, ngunit magpapatuloy na manghina. Ang lahat ng mga pisikal na paggana ay naibalik sa ruro. At nalaman ko rin na tila na-refresh din ang aking cooldown. Habang iniisip ang lasa ng sandaling yon, muli akong pumunta kay Liu Ruyan para mag-charge. Tumunog muli ang tunog ng plug-in sa silid. Matagal na panahon ang lumipas. Hindi na rin humihikbi si Liu Ruyan dahil pagod na siya at tulog na. Pagkatapos ay tumingin ulit siya sa sistema. Ang pang-araw-araw na pag-check-in ay may isang salitang gantimpala lamang, ngunit ang lahat sa panel ni Liu Ruyan ay naging 2. Sa puntong ito, nag-isip din ako ng mga seryosong bagay. Iyon ay kung paano lumipat sa mga lugar at makahanap ng mga supply at iba pang mga babae. Sa pag-isip, tiningnan ko ang aking telepono. Nagbukas ako ng mensahe, walang pulang tuldok. Muli kong kinuha ang pantalon ni Liu Ruyan na nakasabit sa tabi, at sa loob nito ay nakita ko ang kanyang telepono. Ngunit sayang, naubusan na ng baterya ang telepono. Kinailangan kong ikabit ang power bank at ion nito, at pagkatapos ay gamitin ang fingerprint ni Liu Ruyan para i-unlock. Pagkatapos ay binuksan ko ang iba pang WeChat. Ito ay lubos na naiba sa akin. Ang mga mensahe ni Liu Ruyan ay matagal nang nawala. Kabilang sa mga ito, mayroong isang campus social group na may 500 tao, na may pinakamaraming mensahe. Binuksan ko ito. Mayroon pa ring nagsasalita ngayon. Habang tinitingnan ang patuloy na mga kahilingan para sa tulong sa grupo, ginamit ko rin ang WeChat ni Liu Ruyan. Kaya dadalhin ko ang mga tao upang unang pumunta sa posisyon para sa pagpupugay. Ang mensaheng ito ay agad na nag-viral sa iba't ibang grupo. Sa simula, akala ng lahat ay isang kalokohan. Ngunit nang makita nila ang pangalan sa WeChat, sila ay napaliwanag. Diyosa na Ruyan, buhay ka pa, napakaganda. Ito ang Diyosa na Ruyan, may pag-asa na. Bilang isang Diyosa na madalas na aktibo sa iba't ibang social circles. Ang pagdating ni Liu Ruyan ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Alam ng lahat na malaki ang kayamanan ng pamilya ni Liu Ruyan, kaya hindi nila pinagdudahan ang katotohanan ng mga sinabi nito. Maaaring ang mga kamag-anak ni Liu Ruyan ay hindi nahawaan, at siya lamang ang nagpunta. At makakatulong pa siya sa iba. Natural, sumabog ang ilang mga group chat. Babae ako, nasa East Building ako. Please, bilis mo akong iligtas. Goddess Ruyan, pwede akong maging lalaki para sa'yo. Please, bilis mo akong iligtas. Mga lalaki, umalis kayo. Hindi mo nakita na sinabi ni Ruyan na babae. Walang hiya ka. Ruyan, best friend mo ako. Pwede mo ba muna akong iligtas? Habang tinitingnan ko ang mga kaibigan sa backend, nagsimula akong salain ang lokasyon ng bawat isa. Maraming mga infected sa labas. Masyadong mahirap maghanap ng buhay sa bawat kwarto. Mas mabilis ang ganitong paraan. Pero mabilis kong natuklasan na masyado akong mapag-asa. Marami ang humihingi ng tulong, ngunit kalahati sa kanila ay mga lalaki. Ang mga taong ito, sa kabila ng pagbanggit ko na babae lang muna ang tutulungan, ay umaasa pa rin na makakuha ng kaibigan.
Sa mga ganitong aplikasyon, hindi ko na pinapansin. At ang natitirang mga babae ay masyadong malayo, mahirap puntahan. Ang aking kakayahan ngayon ay kayang linisin ang mga infected sa bawat palapag ng gusali. Ngunit kung marami sila at sabay-sabay na umakyat, wala talaga akong magandang paraan. Habang iniisip ko ito, isang mensahe ang lumabas at ibinalik ang aking atensyon. Ito ay mula kay Bai Sisi. Ruyan, dumating na ba ang mga kamag-anak mo para iligtas ka? Nasaan ka? Kung maaari, pwede mo ba akong iligtas sa 602 ng North Building? Hindi ba ang North Building ay dito sa akin? Ngunit pamilyar ang pangalan na ito. Baka siya na? Naalala ko muli ang araw na nag-away kami ni Liu Ruyan. Noon, dahil tinanong ng kaibigan si Liu Ruyan kung gusto ko ba siya, kaya nagalit si Liu Ruyan. At ang nagtanong nito ay si Bai Sisi. Haha! Hindi ko napigilan ang malamig na pagtawa. Mabilis kong hinanap ang impormasyon ni Bai Sisi sa aking isipan. Isa siyang babaeng mahiyain, banayad, at walang masyadong kaibigan. Ang kanyang pamilya ay hindi rin gaanong katandaan, ngunit ang kanyang ganda at katawan ay hindi nahuhuli sa kahit sino. Kaya naman, mataas din ang kanyang atensyon. Noong una siyang dumating dito, marami ring mga mayayaman ang nagka-interes sa kanya at gustong maglabas ng pera para alagaan siya. Ngunit malas, si Bai Sisi ay mayroon at isa lang ang kaibigan. At ang kaibigang ito ay si Liu Ruyan. At magkaibigan sila ng husto, halos buong araw silang magkasama. Dahil dito, naging tahimik ang mga mayayamang binata. Naalala ko ang hitsura ni Bai Sisi, at ang unang naisip ko ay ang mas malaking katawan ni Liu Ruyan. Pagkatapos nagpadala ako ng mensahe. Huwag kang mag-alala, darating ako. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, agad kong ginising si Liu Ruyan. Ang inaantok na si Liu Ruyan, nakakagising lang, ay nakaramdam na parang nananaginip ng masama. Teka, parang hindi ito panaginip. Pagdilat niya, nakita niya ako sa tabi niya. Mabilis na tinakpan ni Liu Ruyan ang sarili gamit ang kumot. Nagbihis siya at sumama sa akin sa itaas para hanapin si Bai Sisi. Nang sabihin ko ito, agad na nagpakita ng hindi mapigilang takot sa mukha ni Liu Ruyan. Huwag, hindi naman siya nakagawa ng masama sa'yo. Huwag mo siyang sasaktan. Habang sinasabi ito, agad na hinawakan ni Liu Ruyan ang aking braso, halatang nagmamakaawa. Matapos ang aking payo kanina, malinaw na ngayon ang tingin ni Liu Ruyan. Hindi siya makapagsalita ng anumang mapangahas na salita. Nakikita ang kasalukuyang medyo kaawa-awang itsura ni Liu Ruyan, napasaya ako. Inabot ko ang ulo niya at hinaplos. Kung sasaktan ko ba siya o hindi, iyon ay depende sa iyong magiging asal. Nanginginig ang katawan ni Liu Ruyan. Pagkatapos ng mahabang pag-isip, sa wakas ay yumuko siya, tila sumuko sa lahat. Nang akala niyang gagawin ko ang dati, pinapahaba ko ang buhok niya. Ano ang ibig sabihin nito? Si Liu Ruyan, na kulang sa kaalaman, ay hindi maintindihan kung ano ang ginagawa ko. Uminom siya ng 2 baso bago pa man pinunasan ang mga luha niya. Gusto niyang umiyak ng malakas dahil sa bigat ng nararamdaman, pero dahil sa masakit niyang lalamunan, kahit ang tawag ay hindi niya masabi. Pagbukas ng bibig niya, nalaglag ang gatas na kagabi lang niyang ininom. Pwede ko na bang iwanan siya ngayon? Tanong ni Liu Ruyan na may pag-aalangan sa boses. Hindi. Sumang-ayon lang ako na hindi ko siya sasaktan, hindi ko sinabing hindi na ako lalapit sa kanya. Sabi ko ng makatuwiran. Nakapagpahinga ka na ba? Sumama ka sa akin. Hindi ko binigyan ng pagpipilian si Liu Ruyan. Kinuha ko agad ang panggatong at binuksan ang pinto. Dahil sa ginawa ko, nagising si Liu Ruyan at naalala niya na may mga zombie sa labas. Wala akong pakialam, ako na bahala. Kaya ko na siya kontrolin. Sa totoo lang, kung nagkaroon ng zombie outbreak, hindi na nakakapagtaka kung may mga superpower. Sa pag-isip nito, sumunod na rin si Liu Ruyan na may pagdududa. Maliit lang ang populasyon sa dormitoryo ko, at dahil nag-umpisa pa lang ang zombie outbreak, karamihan ay wala sa dormitoryo. Kaya kaunti lang din ang mga zombie. Paglabas pa lang, may ilang zombie na nakarinig ng ingay. Agad silang tumingala at tumakbo papalapit. Si Liu Ruyan ay natakot at lumapit sa akin, habang ako naman ay hindi nagmamadali. Kinuha ko ang panggatong at sinuntok ko ang ulo ng isang zombie. Pagkatapos, nagwalis pa ako. Ang walang teknikang pag-atake ay nagpatalsik sa 3 zombie na parang binubuhat ang kanilang mga ulo. Tumama ang kanilang mga ulo sa dingding at hindi na gumalaw. Si Liu Ruyan ay nakatingin lang sa tanawing ito, ang mga maliit na pangarap niya ay nawala. Nagpatuloy kaming umakyat sa hagdan. Pinatili ko ang parehong paraan upang linisin ang hallway. Sinubukan naming kumatok sa ilang pinto, ngunit walang sumasagot. Kaya nagpatuloy kami sa pag-akyat. Nagtanong din si Liu Ruyan sa akin. Bakit mo alam na nasa itaas si Bai Sisi? Sinabi kong nakuha ko ang cellphone niya. Agad na nag-alala si Liu Ruyan. Binuksan mo ba ang WeChat ko? Nagpadala ba ng mensahe ang pamilya ko? Hindi. Maingat din akong tumingin. Ngunit walang bagong mensahe mula sa pamilya ni Liu Ruyan. Malinaw na sila ay malamang nawala na. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan mo, sabi ko at ibinigay ko sa kanya ang cellphone. Nang makuha niya ang cellphone, agad niyang binuksan ang chat history nila ng kanyang pamilya. Tinitingnan ang mga walang laman na mensahe, ngunit mayroon pa ring pag-asa si Liu Ruyan.
Siguro sira ang mga cellphone nila o katulad niya ay wala ring internet. Tara na. Matapos masugpo ang huling zombie, nakarating kami sa 602. Agad kong pinatuktok si Liu Ruyan sa pinto. Mabilis na bumukas ang pinto mula sa loob. Isang babae na kasing edad ni Liu Ruyan ang sumilip. Nang makita si Liu Ruyan, nagulat siya. Ate Ruyan, ikaw nga ba yan? Isang yakap. Sisi, may kasama ka pa. Sa puntong ito, ang katawan ni Liu Ruyan na pagod na mula sa paggalaw ay mas lalo pang sumakit nang yakapin siya ni Bai Sisi. Makikita na maganda ang relasyon nila. Matapos ang mahabang yakap ni Bai Sisi, kumalas siya. Nang makita niya ako, naalala niya na may kasama pala siya. Paumanhin. Sino siya? Siya si Su Hong. Nang nais ni Liu Ruyan na ipakilala sila. Nag-atubili siya, nahirapang magsalita. Ngunit nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, sumuko na si Liu Ruyan. Siya ang aking kasintahan. Pagkasabi nito, naramdaman ni Liu Ruyan na nawala ang lahat niyang lakas. Samantala, bahagyang nagulat si Bai Sisi, pagkatapos ay lumitaw sa kanyang matamis na mukha ang isang hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Lumapit din ako at agad na inakbayan ang baywang ni Liu Ruyan, ang galaw ay naging napaka-intimate. Nakita si Liu Ruyan na walang pagtutol, hindi mailarawan ang pagkabigla sa puso ni Bai Sisi. Alam niya na sensitibo si Liu Ruyan sa pisikal na paghawak. Kahit sa mga babaeng malapit sa kanya sa buhay, iniisip niya rin ang sobrang pisikal na kontak, lalo na sa mga lalaki. Ngunit ang eksenang ito sa harap niya ay ganap na bumali sa kanyang pagkaunawa kay Liu Ruyan, at ang mas nakakagulat pa ay si Su Hong ay hindi ba yung lalaking nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Ate Liu Yan na nagkalat pa ako? Ate Liu Yan, talagang gusto mo siya, hindi ba? Nung huli ka pa niya sigawan ng malakas, akala ko talagang kinainisan mo si Su Hong. Alam ni Liu Ruyan na may maling pagkaunawa si Bai Sisi. Ngunit hindi siya makapagpaliwanag, kaya tumango na lang siya ng mapait bilang pagkilala. May gusto pa sanang itanong si Bai Sisi. Ngunit sa sandaling ito, namula ang kanyang pisngi at bahagyang tumingin palayo dahil sa pagkapahiya. Nandito pa ako. Bakit hindi ka nag-iingat? Halos maghalikan na kayo. Ate Ruyan, ikaw din. Bakit hindi ka nagsasalita? Gusto ko lang sanang magtanong, ano na ang gagawin natin ngayon? Pinahinto ko rin ang aking ginagawa at tumingin kay Bai Sisi. Siguro wala na siyang ibang damit. Si Bai Sisi ay nakasuot lamang ng manipis na shirt at napakaikli na shorts. Sa sinag ng liwanag, ang kanyang hugis ay tila nagniningning na nagpapakita ng pinakakaakit-akit na bahagi ni Bai Sisi ng buo. At iba sa estilo ni Liu Ruyan, bagaman mas mahusay ang pagkakabuo ng kanyang katawan kaysa kay Liu Ruyan, nagbibigay siya ng mas tapat at gaanong nakaakit-akit na karisma. Para siyang mag-aaral na may magandang grado mula pagkabata, walang masamang gawi. Hindi katakataka na marami ang nagkagusto sa kanya. Kung hindi dahil kay Liu Ruyan, ang isang babae na kasing amo at kaakit-akit ni Bai Sisi na kasing ganda. Malamang ay matagal na siyang na-exploit ng lipunan. Plano naming tingnan ang ibang mga silid, mangalap ng ilang supply, at pagkatapos ay lumipat ng pwesto. Gusto mo bang sumali sa amin? Sumagot ako ng walang pakialam habang iniisip sa isip kung paano. Gagawing mahulog sa akin si Bai Sisi. Ang pagbabanta ay ang huling opsyon. Hindi ito magbibigay sa akin ng kasiyahan sa paghihiganti. Dahil may kakayahan akong system, natural na nais kong palubugin si Bai Sisi nang hindi niya namamalayan habang patuloy na pinahihirapan si Liu Ruyan. Sige, kailangan ko bang sumama sa inyo? Tanong ni Bai Sisi, maghintay ka lang. Pagkasabi ko nito, bahagya akong nagulat. Sa sandaling ito, isang system prompt ang narinig ko sa aking tainga. Kasosyo 2, Bai Sisi, rating A. Gantimpalang pagbabahagi. Maaaring pumili ng isang kakayahan na ibahagi sa kasosyo. Mungkahi ng system na ibahagi ang immunity sa impeksyon. Hindi ba kasosyo rin ito? Sabi ko lang ng basta-basta, hindi ko inaasahan na napakadali pala ang paghatol ng system. Hindi ko na kailangang mag-isip. Dahil magagamit ko ang hypnosis, mas madali na ang susunod na gagawin. Natanggap ko ang gantimpalang pag-scan. Bagaman hindi ito nagpapalakas ng aking kakayahan, mabuti pa rin ito. Agad kong ibinahagi ang immunity sa impeksyon, umaasa na ang gantimpalang makukuha mamaya ay mas makakatulong sa akin. Edad 20, estado masaya. Ngayon, habang nag-check-in, tumingin ako kay Bai Sisi. Sinuri ko ng mabuti ang bawat sulok nang biglang may kumahig sa aking paa. Yumuko ako at nakita si Liu Ruyan, mukhang kinakabahan. Hindi ba nangako kang hindi mo siya sasaktan? Tinitignan ko lang naman, sumama ka na sa akin para may gagawin tayo. Hayaan na lang natin si Bai Sisi dito. Walang reklamo si Liu Ruyan at kusang sumunod siya sa akin. Ate Ruyan, pupunta na kayo ngayon? Hindi ba masyadong mapanganib kung hindi kayo nakapaghanda? May palakpak ako sa kwarto ko, gusto nyo ba? Habang sinasabi niya yon, tinuro ni Bai Sisi ang palakpak sa tabi ng kama. Gusto ko, isang kutsilyo ang ibinigay ko. Kung may palakpak, mas madaling pumasok. Tinitignan ko si Liu Ruyan na kakagaling ko lang makilala. Sumama si Bai Sisi sa akin na parang ganito. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Bai Sisi, nararamdaman niyang parang may kasintahan na si Liu Ruyan. Naging iba na siya. Kanina ay hindi man lang siya nagsalita. Kung dati ay siguradong kakalad ka rin niya ako para magkwentuhan. Pero hindi masyadong inalala ni Bai Sisi yon.
Umupo siya sa may pinto at nagsimulang maghintay. Nagulo rin ang kanyang isipan at nagsimulang lumipad. Naalala niya na si Suhong ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Ruyan at tinarget ng marami, at parang siya ang sanhi ng lahat ng ito. Naramdaman niya ang bigat ng damdamin. Sana hindi ko nalang tinanong ang tanong na yon. Kung noong inaapi si Suhong, kung nakatulong siya na ayusin ang gulo, kailangan ba niyang gumawa ng kahit ano para makabawi? Sa hallway, tinignan ko ang hypnotism sa balat ni Bai Sisi, tumango ako ng may kasiyahan, at pinataas ang pagkakasala ni Bai Sisi. Ginawa siyang gustong bawiin ang kanyang pagkakamali. Hanggang sa punto na kahit ano pa ang sabihin ko ay hindi niya tatanggihan. Malamig kong tinawag si Liu Ruyan. Kanina sinabi mo na dayuhan ako, tama? Hindi ko yon ibig sabihin. Nagulat si Liu Ruyan sa likod. Sinubukan niyang magpaliwanag pero hindi ko pinansin ang kanyang sinasabi. Basta na lang akong nagbukas ng pinto. Nang makita kong walang tao sa loob, hinawakan ko ang pulso ni Liu Ruyan at hinila siya papunta sa isang mesa. Pagkatapos ay pinaypayan ko siya at malamig na sinabi, magpakitang gilas ka. Kung hindi, si Bai Sisi na ang papalit sa'yo. Sa puntong ito, naramdaman ni Liu Ruyan na siya ay nilinlang. Parang nilinlang siya ng kanyang mga kaibigan. Malinaw na sinabi ng mga babaeng iyon na mas mahina ang mga lalaki kaysa sa mga babae at karaniwang nangangailangan ng mahabang pahinga, ngunit hindi tumigil si Suhong. Naramdaman ni Liu Ruyan ang takot sa hinaharap at nagkaroon pa siya ng ideya na hayaan na lang si Bai Sisi na sumali para tulungan siyang pagbahaginan ang sakit. Hindi, paano ko magagawang isipin yon? Umiling si Liu Ruyan at nakipaglaban sa kanyang sarili. Mabilis na natapos ang paghalughog sa 6 na palapag ngunit walang nakitang nakaligtas. Ngunit nakakita sila ng ilang pagkain at tubig. 5 tinapay at 4 na pakete ng instant noodles. Hindi na sapat ang imbakan ng mga estudyanteng ito. Habang kumakain ako ng tinapay, binigyan ko rin si Liu Ruyan. 3 araw nang hindi kumakain si Liu Ruyan. Sa pagkakita sa pagkain, nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang tinapay na dati ay ayaw niyang tingnan ay kinain ni Liu Ruyan ng malakas. Pagkatapos kumain ng isa, hindi pa siya busog at tinitingnan niya ako ng malungkot. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan kung kasama mo ako. Kung gusto mo pang kumain, hihintayin natin pag-uwi. Naghihintay pa si Bai Sisi sa'yo. Habang sinasabi iyon, kinamot ko ang ulo ni Liu Ruyan. Hindi na tumututol si Liu Ruyan dito. Nang makabalik sila sa dormitoryo ni Bai Sisi. Pagpasok ni Liu Ruyan, nakita niya si Bai Sisi na may kakaibang ekspresyon. Matapos ibahagi ang pagkain kay Bai Sisi. Habang kumakain si Bai Sisi, patago niyang tinitingnan si Suhong, tila may inoobserbahan. Ilang beses na siyang nag-aalangan magsabi. Baka iniisip niya kung tatanungin niya si Suhong kung paano sila naging magkasintahan. Sisi, ano ang nangyayari sa'yo? Parang lagi mo siyang tinitingnan. May problema ba? Mama ko. Medyo nahihiyang kinamot ni Bai Sisi ang ulo. Halata ba ako? Napansin mo agad, Ate Ruyan. Iniisip ko lang yung away niyo ni Ate Ruyan dati. Kasalanan ko kung nagtanong ako. Sana hindi na lang ako nagtanong. Nakahinga naman ng maluwag si Liu Ruyan. Okay lang, tapos na yon. Huwag mo nang isipin yon. Kumain ka na lang. Tumango si Bai Sisi. Inakala ni Liu Ruyan na doon na matatapos ang lahat. Hindi niya alam na pagkatapos niyang aliwin ito, lalo lang nakaramdam ng pagkakasala si Bai Sisi. Mabuti pa, humingi na lang ako ng tawad kay Suhong mamaya. 3 beses nang lumaban sa buong araw, pagod na si Liu Ruyan sa isip at katawan. Mabilis na nakatulog si Shibao pagkatapos kumain. Sa puntong ito, nagkulay kahel na ang mga ulap sa kalangitan, kasabay ng paglubog ng araw sa ilog. Naging aktibo na rin ang mga zombie sa labas. Ang mga zombie na ito ay mahilig lumabas sa gabi. Pinag-aralan ko ang kanilang mga gawi. Nagpaplano ako para sa susunod na hakbang. Hindi naman tayo pwedeng manatili dito habang buhay. Sa mga sandaling ito, si Suhong. Isang malumanay na boses ang narinig ko mula sa likuran ko. Lumapit si Bai Sisi ng dahan-dahan. Izad, ano yon? Sinagot ko siya na kalmado. Naaalala mo pa ba yung dati? Palagi ko na lang nararamdaman na nagkakasala ako sa'yo. Sinabi ni Ate Ruyan na huwag ko nang intindihin pero hindi pa rin ako mapalagay. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. Kaya mo ba akong patawarin? Seryoso ang naging tono ni Bai Sisi. Napakababa ng kanyang ulo na parabang halos sumayad na sa lupa. Ngunit napangisi na lang ako. Kung mapapatawad ba kita, makakabawi na ba ako sa anumang nagawa ko? Matagal na kitang pinatawad. Nang marinig niya ito, nanigas ang katawan ni Bai Sisi. Ang kanyang pagka-guilty ay lalo pang lumala. Pasensya na, hindi mo kailangan humingi ng tawad. Sumingit ako. Naging sanhi ito para mawala ng mapupwestuhan si Bai Sisi. Akala niya pala ay sapat na ang paghingi ng tawad. Isa talaga akong masamang tao. Pasensya na, mali talaga ako. Pakiusap bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Kahit ano pa ang ipagawa mo, gagawin ko. Ayokong kamuhian ako ng taong gusto ng ate ko. Sa mga sandaling ito, parang blanko ang utak ni Bai Sisi. Nais niyang mapatawad ko siya. Nagdesisyon siya sa kanyang puso, kahit na kailangan niyang ilabas ang mga zombie. Wala siyang pagsisisi. Bahagyang umisi ang aking mga labi. CJ, bibigyan kita ng pagkakataon.
Tignan natin kung kaya mong samantalahin. Nang marinig niya ito, nagkaroon ng sigla si Bai Sisi. Tiningnan niya ako nang may pasasalamat at naghanda ng pakinggan ang aking hiling. Simula ngayon, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Hanggang bukas ng umaga, patawad na kita. Kumusta? Wala akong problema. Walang pag-aalinlangan si Bai Sisi. Sumang-ayon agad siya. Magaling. Medyo giniginaw ako ngayon. Halika rito, yakapin mo ako. CJ, akmang itataas ni Bai Sisi ang kanyang kamay. Pagkatapos ay natigilan siya sa kinatatayuan. Nagduda siya kung narinig niya ba ng tama. Ibig mong sabihin, kailangan kitang yakapin. Naman, bakit? Nakatanggap siya ng kumpirmasyon. Namumula agad ang mukha ni Bai Sisi. Keke, ikaw ang kasintahan ni ate. Paano ko magagawa ito? Huwag kang mag-alala, hindi siya magagalit. Paanong hindi? Kahit hindi siya magalit. Hindi pa rin maaari. Mali yan. Kung malamig, hindi ba pwedeng magkumot na lang? Medyo nagmadali si Bai Sisi sa bagay na ito. Umaasa siya na hindi na ako magtatanong ulit ng ganoon. Ngunit sa isang salita ko lang, binalik ko siya. Kung gayon, huwag mo na akong hilingin na patawarin ka. Binigyan na kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Ang pangungusap na ito ay parang isang kidlat na tumama sa kanya, na agad naglagay kay Bai Sisi sa isang mahirap na sitwasyon. Paano ito nangyari? Gumuho ang buong pagkatao niya. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay nagsimulang makipaglaban sa kanyang prinsipyo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, si Bai Sisi na mahina ang boses ay nagsabi, kung gayon, isang beses na lang. Sinabi niya ito habang nahihiyang nakatayo si Bai Sisi sa harap ko. Inikot niya ang ulo sa gilid, hindi makatingin sa akin. Pagkatapos ay nagbukas ng kamay si Bai Sisi. At ang kanyang katawan na nakasuot ng manipis na damit ay direktang yumakap sa akin. Halos tumalon ang kanyang puso sa kaba. At ang direksyon ng kanyang paglingon ay eksaktong nakakakita kay Liu Wuyan na mahimbing na natutulog. Isang napakakakaibang pakiramdam. Ang patuloy na sumasalakay sa kanyang mga ugat na nagiging sanhi ng pag-freeze niya muli, ang kanyang utak ay naging blanko. Magaling, sabi ko sa sarili ko, ipinapakita ang aking pag-apruba habang nararamdaman ang mainit na temperatura ng katawan ni Bai Sisi. Tinitingnan ang maputlang pink na manipis na tela ng batang babae at naamoy ang bahagyang pabango. Lalo na ang panginginig ni Bai Sisi sa nerbiyos, na nagiging sanhi ng hindi mapigilang pagmamahal. Tumingala siya sa akin at muli akong nagbigay ng utos. Sumunod si Bai Sisi sa utos. Ngunit sa sandaling tumingin siya sa akin, naramdaman niya ang isang kuryente sa kanyang katawan. Buong katawan niya ay binuhat at hinalikan sa bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Gusto niyang makipaglaban, ngunit bigla akong huminto. Hindi ba ang napagkasunduan mo ay hindi lang isang salita? Ngayon, hihilingin ko sa iyo na huwag gumalaw. Si Liu Ruyan ay natutulog. Huwag mo siyang gisingin. Nang marinig ko ang aking sinabi, si Bai Sisi ay nakaramdam ng pagkabigla at lumingon sa natutulog na Liu Ruyan sa tabi ng kama. Unti-unting humina ang lakas ng kanyang pagpupumiglas. Pagkatapos, narinig ang tunog ng paglilinis ng salamin sa kwarto. Task completed. Skill seal, pressure seal. Maaaring makabuo ng isang high-pressure zone sa isang tiyak na lokasyon. Ang mga bagay sa loob ng zona ay kontrolado ng malakas na hangin. Pagkatapos ng 2 segundo, sila ay itatapon palayo. Habang tinitingnan ang paglalarawan na parang isang game interface, hinaplos ko si Bai Sisi sa aking bisig. Pinunasan ko ang mga natitirang luha sa sulok ng kanyang mga mata, at tinakpan siya ng kumot. Lumapit naman ako sa kama ni Liu Ruyan. Inakap ko si Liu Ruyan sa aking bisig. Si Liu Ruyan ay nakatingin sa akin, at nang makita niya ako, nag-atubili siya ng ilang segundo, pagkatapos ay piniling manahimik at manatiling tahimik sa aking tabi. Hindi niya talaga alam ang gagawin. Sinabi ni Lizay sa kanya na kung magpapatuloy siya ng ganito, baka maging alipin siya. Ngunit sinabi sa kanya ng katotohanan, wala siyang pagpipilian. Sa sandaling ito, kasama ni Liu Ruyan na mabigat ang pakiramdam ay si Bai Sisi. Siya ay nakahiga sa kama, nakabalot sa kumot, at walang namalayang tumulo na ang kanyang luha. Para siyang batang nakagawa ng mali, takot na takot hanggang sa mawalan na siya ng gana sa buhay. Hindi siya makapaniwala. Ano kayang magiging reaksyon ni Liu Ruyan kapag nalaman niya ito? Sisi, bakit namumula ang mga mata mo? Nakita ni Liu Ruyan si Bai Sisi na umiiyak at namumula ang mga mata. Tanong niya nang may pag-aalala. Siguro hindi ka nakatulog. Hindi totoo yan. Napilitan si Bai Sisi na ngumiti, nagkunwaring walang nangyari. Hindi nagduda si Liu Ruyan tungkol dito. Kung makakatulog pa siya ng mahimbing pagkatapos ng nangyari, iyon ay kakaiba. Ngunit bigla niyang napansin na tila komportable siyang natulog kagabi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatulog siya ng mahimbing at paggising niya sa umaga ay kakaiba ang kanyang kapayapaan. Ano ang gagawin mamaya? Pupunta pa ba sa ibang palapag? Hindi na. Diretso na sa labas. Dalhin niyo ang mga gamit at sumunod kayo sa akin. Hindi angkop ang lugar na ito para tumira ng matagal. Matagal ko na itong pinlano. Diretso tayo sa supermarket sa campus. Kumuha muna tayo ng sapat na supply, tapos maghanap na lang ng matitirhan. Pagkatapos ay mag-asikaso na tayo. Patuloy nating hahanapin ang iba pang nakaligtas na mga estudyante.
Hindi ko maiwasan, mabuti talaga akong tao. Kapag iniisip ko na maraming babaeng estudyante ang nawawala ng pag-asa sa gitna ng apokalipsis, nakikita ko itong nakakalungkot. Pero bago yon, kunin muna natin ang mga gantimpala natin ngayong araw bago tayo umalis. Hindi pa huli ang lahat. Bye Sisi, kung hindi ka nakatulog ng maayos, bumalik ka na lang at matulog pa. Tatawagin na lang kita mamaya. Hindi na kailangan. Tumanggi si Bye Sisi na yumakap sa akin. Sige na, igagalang ko ang desisyon ni Bye Sisi. Sa harap niya mismo, hinalikan ko si Liu Ruyan sa kanyang tenga. Nang makita ito ni Bye Sisi, agad siyang tumayo at tumakbo pabalik upang magpahinga. Bakit ganyan ka? Hindi ka ba pwedeng maghintay na wala si Sisi? Tinulak ni Liu Ruyan ang aking dibdib gamit ang kanyang maliliit na kamay. Nais niyang maibalik ang kanyang dating mayabang na pag-ugali, na galit sa akin. Ngunit dahil sa aking pagpipilit, ang pagiging mainitin ng ulo ni Liu Ruyan ngayon ay parang isang maliit na asawa na nakaramdam ng sama ng loob. Hindi ko magawang maging masyadong malupit. Sige na, pangako. Hindi na mauulit sa susunod. Totoo. Nagulat si Liu Ruyan. Hindi niya inaasahan na ganito kadali akong kausapin ngayon. Mabilis kong natapos ang pag-check-in natin ngayon. Nagbigay ito ng isang talento na Master of Combat. Automatikong naging bihasa sa iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban at mabilis na lumago sa labanan. Nang tignan ko ang mga gantimpalang nakuha ko ngayon, okay naman. Hindi lang kasing ganda ng kay Bye Sisi kahapon. Hanggang tanghali. Kulang nilinis ang mga zombie sa mga palapag sa ibaba. Pagkatapos ay dinala ko ang dalawang babae sa labas. Sa panahong ito, ang campus ay puno ng tuyong dugo at buto sa lupa. May malaking eksena na parang impyerno. Ang dalawang babae ay hindi sinasadyang lumapit sa akin, nilayo ang kanilang mga tingin. Hindi ako nag-aksaya ng kahit anong oras. Naglakad kami patungo sa pinakamalapit na supermarket. Dumaan kami sa iba pang mga dormitoryo. Maraming nakaligtas ang nakulong sa mga silid. Nang makita nilang may tao sa labas, binuksan nila ang bintana at humingi ng tulong. Ang iba ay nanatiling tahimik na pinapanood ang lahat. Marami sa kanila ang nakakilala kay Liu Ruyan. Lahat ay nagulat. Anong nangyayari? Siya ba si Liu Ruyan? Bakit siya okay lang at kasama pa ang isang lalaki? Sino siya at bakit siya ganyan kaseryoso? Bakit niya hinahawakan ang kamay ni Ruyan? Marami ang humahanga kay Liu Ruyan na labis na nakakasakit ng puso. Habang tinitingnan ko ang eksenang ito, hindi na ako nagtagal pa. Ito ang mga gusali ng dormitoryo sa timog. Mayroon lamang isang halo-halong dormitoryo. Dahil napakaraming babae ang nasa labas, hindi sapat ang dormitoryo ng mga babae, kaya ganyan ang ayos. Kaya hindi rin kapaki-pakinabang kahit gaano karami ang mga nakaligtas. Hindi rin ako mapapansin. Ngunit si Liu Ruyan ay mas binigyan ng pansin ang bahaging iyon. Ngunit wala ring lumabas na anumang alien na salita. Hindi rin siya tanga. Ang mga iyon na hindi makalabas sa pinto. Paano nila siya matutulungan? Bagaman medyo nakakainis, kinailangan niyang umamin. Mas mukhang ligtas na kasama ako. Naglagi siya dito dahil sa tingin niya ay ligtas, hindi dahil sumuko siya. Nang makarating kami sa lokasyon ng supermarket, inaasahan kong maraming zombie, ngunit hindi inaasahang napakatahimik sa loob. Maliwanag na ito ay isang madilim na espasyo. Ayon sa rason, ito ay magiging kaakit-akit sa mga zombie sa araw. Dapat sana ay nagtipon dito, ngunit ngayon ay walang zombie sa supermarket. Nakatumba ang mga rak ng mga paninda. Ang iba't ibang mga produkto ay nakakalat sa lupa. Ano pa ang hinihintay ni Suhong? Hindi ba kukunin ang mga gamit? Medyo umaasa si Liu Ruyan dahil nakakita siya ng maraming paboritong merienda. Huwag maghiwalay pagkapasok. Sumama ka sa akin sa pagkuha ng mga gamit. Tumango si Liu Ruyan ng masunurin at masayang sumunod sa akin. Habang kinukuha ko ang mga supply, maingat akong tumingin sa paligid. Kung may kakaiba, siguradong may dahilan. May isang tao, hindi ako sigurado. Basta hindi zombie. Pagkatapos ay pinahinto ko ang dalawang babae sa pagkuha ng mga gamit. Pagkatapos ay tumingin ako sa pasukan ng supermarket. Ang galing ng iyong pamamaraan, kapatid. Nakaakit ka ng napakaraming zombie sa supermarket. Kung hindi dahil sa sinabi mo, kapatid. Sige, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Kunin na ang mga bagay na kaya nating dalhin. Mabilis na pumasok ang 7 o 8 tao sa supermarket, ngunit nagulat sila nang makakita ng mga tao sa loob. Ako naman ay medyo kalmado akong tumingin sa kanila. Ito ay ilang estudyante sa campus, ngunit mukhang mga tambay lahat. Lahat sila ay nakilala ko na. Ang lalaking nangunguna ay si Dai Jiele, isa sa mga manliligaw ni Liu Ruyan. Siya rin ang unang rich second generation na gumamit ng mga tao para kontrahin ako. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa galit tungo sa pagkagulat. Bahagyang kumibot ang aking mga mata. Para sa ganitong ordinaryong plot, hindi ko alam kung dapat ko bang pagtawanan o purihin. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maghiganti. Hindi ba ito si Liu Ruyan? Kasama niya yata si Bye Sisi. Hindi ko akalain na makakasalubong namin silang dalawa pagkatapos naming makaalis sa mga zombie. Kapatid, paano mo sila haharapin? Si Liu Ruyan ay para sa akin. Yung isa, kahit ano ang gusto ninyo. Nagsalita rin si Dai Jiele. Nakita ni Wenyan ang kanyang mga kasama at mumiti. Lubos na binabaliwala ako.
Habang naririnig ang sinasabi ng mga taong ito, kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Hindi ko kailanman naramdaman ang ganito kasuklam-suklam. Kayo ay mga basura. Kayo ba ay walang kahiyan? Ito ba ang itinuro sa inyo ng inyong mga magulang? Kung bakit, hindi alam ni Liu Ruyan. Ano ang gagawin natin sa'yo? Kayo ay mga bastos. Nang makaharap ang iba, bumalik ang dating pagkamataas. Liu Ruyan, hanggang ngayon napakatanga mo pa rin. Akala mo ba may magtatanggol pa sa'yo sa kumpanyang mo? CJ. Liu Ruyan, kahit ang iyong pamilya ay hirap na para sa sarili nila. Huwag ka nang mangarap pa na prinsesa ka. Biglang inasar si Liu Ruyan. Lalo na ang sinabing, ang iyong pamilya ay hirap na para sa sarili nila na talagang tumama sa kanyang sakit. Mga kapatid, huwag na tayong magsayang ng salita. Bilisan na natin silang hulihin, pagkatapos nating makuha ang mga pagkain, alis na tayo. Sigaw ni Daijale. Nang sabihin ito, agad silang napalibutan. Hindi na sila kakain. Sa puntong ito, pagkatapos kong pag-isipan ang paraan ng paghihiganti. Habang pinapanood sila, tumawa ako. Sa totoo lang, palagi akong tao na nakikipag-usap ng maayos. Kung luluhod kayo ngayon at yumuko ng ilang beses, baka mapatawad ko kayo. Sino itong baliw na ito? Akala niya matatakot niya tayo sa ilang salita. Bakit ang galing mong umarte? Isa sa kanila ay hindi kumbinsido at sumugod agad. Balak niyang turuan ako ng leksyon. Ngunit sa susunod na segundo, ang tanging natatandaan ng lalaki ay ang huling bagay na nakita niya ay isang bakal na tubo. Pagkatapos ay dumilim ang kanyang paningin at naitulak siya palayo. Bumagsak siya ng malambot sa paanan ni Daijale. Nang makita ito, napahinga ng malalim ang lahat. Tinitignan nila ako ng mas malamig. Matapos kong ibaba ang nag-aapoy na tubo, sinuri ko ang bawat isa ng may pagmamataas. Ang unang nag-react ay si Daijale. Mukhang nakatagpo tayo ng mahirap na kalaban. Nagmamadali siyang nagbigay ng senya sa kanyang mga tauhan. Isinilid niya ang kanyang kamay sa bulsa at hinawakan ang isang maliit na kutsilyo. Ang kaklase na ito ay pamilyar sa akin. Mahusay din ang iyong mga kamay, ngunit gusto mong iligtas ang babae sa aming harapan ay masyadong mahirap pa rin. Bigyan mo ako. Gayunpaman, bago pa matapos sabihin ni Daijale, lumitaw ako sa harap niya. Direkta kong kinontrol ang kanyang leg. Natawa ang ilang mga kasama ni Daijale, ngunit walang nangahas na sumugod. Patuloy na bumubulwak si Daijale, sinubukan niyang kalasin ang aking kamay, ngunit nalaman niyang hindi niya ito magalaw. Habang dumadating ang pakiramdam ng pagkasakal, ang dating mahangin na si Daijale ay humihingi ng tawad mula sa kanyang bibig. Natawa ako at binitawan siya, itinapon sa lupa, at tinapakan ang kanyang ulo. Si Daijale na dating puno ng tapang, ngayon ay nakatapak ang kanyang ulo, hindi lang siya hindi gumalaw. Pero seryoso siyang nagsimulang humingi ng tawad. Lolo, nagbibiro lang ako kanina. Huwag mo itong seryosohin, huwag mo itong seryosohin. Patawarin mo ako. Lahat ng gamit sa grocery na ito ay sayo na. Aalis na kami agad. Naalala ko ang pangalan ko, Suhong. Suhong. Nanginginig si Daijale sa narinig, tila may narinig siyang nakakatakot na bagay. Naalala ko na. Tama, huwag kang matakot. Sabi ko na, palagi akong tao na nakikipag-usap ng maayos, kaya hindi kita pahihirapan ng sobra. Maglaro tayo ng laro, hanggat hindi ka gagawa ng ingay, papakawalan kita. Habang sinasabi ko ito, yumuko ako at kinuha ang isang daliri. Agad na sumigaw si Daijale sa sakit. Natatalo ka. Pero mapagbigay ako, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Habang sinasabi ko ito, tinapakan ko ang kanyang kamay. Diretso kong pinutol ang isa pang daliri ko. Habang nakangiti akong naglalaro ng laro, agad na nawalan ng malay si Daijale dahil sa sobrang sakit. Pagkatapos gawin ang mga ito, saka ko lang inangat ang ulo ko at tinignan ang iba. Sige, kayo naman. Sa puntong iyon, ang mga bata na natakot na ay hindi na nangahas makipag-away sa akin. Nakita na si Daijale ay walang malay. Walang nag-atubili, tumakbo na sila palayo. Bahagya kong iniangat ang aking kamay. Mahinang binikas ko ang salitang "Fi pumapigil." Sa isang iglap, ang mga tumatakbo ay direktang napilipit sa lupa dahil sa matinding presyon. Anong nangyayari? Bakit may ganito kalakas na hangin? Ang "Ti pumapigil" ay hindi kayang pigilan ang lahat. May ilan na dahil sa takot ay pilit na tumatakbo, pero pagkalipas ng 2 segundo ay dumating muli ang pumapigil. Isang grupo ng mga tao ang muling bumagsak sa lupa sa iba't ibang posisyon, naghihingalo. Sa puntong ito, lumapit na ako sa taong nagsalita ng pinakamarami kanina. Hawak ang isang pamalo, tiningnan ko siya mula sa itaas. Boss, nagkamali ako. Kami ay pinilit ni Daijale. Hindi kami kasama niyan. Kayo ba ang nagsalita kanina? Karapatan mo bang pag-usapan ang mga tao ko? Direkta kong ipinanghampas ang pamalo sa bibig ng taong iyon. Sa isang iglap, nagkalat ang dugo. Kasama ang mga nagkalat ng ngipin. Mahabagin ako, kaya pare-pareho ang ginawa ko sa bawat isa. Ginawa ko itong patas at makatarungan. Sa sandaling iyon, walang tigil ang paghihinalo sa lupa. Sige, kumuha pa tayo ng mga gamit na kapaki-pakinabang. Tapos na natin sila mamaya. Tumingin ako kay Liu Ruyan at sinabi, sa sandaling iyon, nakatingin si Liu Ruyan sa akin. Naramdaman niya ang isang kakaibang damdamin. Pinoprotektahan niya ba ako?
Maganda ang pakiramdam na ito. At kumpara sa mga bastos na ito, parang mas makatuwiran nga si Su-hong. Sa mga ginawa niya noon, naiintindihan ko rin ang sarili kong pagiging pasaway noon. Bagaman ang paraan ni Su-hong ay sobra pa rin, hindi ka naman niya naging kaibigan. Tila hindi naman ito lubos na hindi ka tanggap-tanggap. Nag-iisip si Liu Ruyan ng malalim at nakalimutan na niya ang kanyang ginagawa. Hindi niya namamalayan na hawak niya ang mga bagay sa istante. Sa panahong iyon, ilang beses na siyang tinawag ni Bai Sisi, pero hindi pa rin siya bumabalik sa katinuan. Ruyan, nakakakita ba ako ng multo kanina? Bakit bigla na lang lumipad ang lahat ng iyon nang iwagayway niya ang kamay niya? Ang mga ekspresyon sa mukha ni Bai Sisi ay napakadramatiko. Mula nang lumitaw sina Dai Gele at ang iba pa, siya ay lubos na nag-aalala. Inakala niyang hindi kakayanin ni Su-hong mag-isa ang mga kalaban na iyon. Hindi inaasahan, ang resulta ay nabaliktad. Ang mas nagpagduda sa kanya ay, tila hindi ito kagulat-gulat para kay Liu Ruyan. Sa katunayan, nagulat din si Liu Ruyan nang maalala niya. Pero nakita na niya noon ang kapangyarihan na nagkontrol sa kanya. Akala niya, ito ay isang psychic ability o superpower. Kaya naman, sinabi ni Liu Ruyan kay Bai Sisi kung ano ang kanyang iniisip. Bagaman mahina ang kanilang boses, ang mga taong iyon, buhay man o patay, ay narinig lahat at itinapon sa labas. At binasag ang kanilang mga binti. Hayaan silang magdusa sa ilalim ng matinding araw, habang hinihintay na lamunin sila ng mga zombie pagdilim. Pagkatapos, dinala ko sina Liu Ruyan at ang dalawa papalayo sa lugar ng supermarket. Nagsimula kaming maghanap ng bagong lugar na mapagkukublihan. Alam ko ang isang lugar malapit dito. Ito ay ang music rehearsal hall ng paaralan. Ang mga pinto at bintana ay may bakal na rehas at nakakandado. Malaki ang espasyo sa loob at karaniwang nakakandado ang pinto. Tiyak na walang mga zombie doon. Sa puntong iyon, binanggit ni Bai Sisi ang isang lugar. Sige na, wala naman tayong pupuntahan. Sundin na lang natin ang payo ni Sisi. Sundin natin ang payo ni Sisi. Bilisan natin habang hindi pa gumagabi. Makikita na natin agad ang practice room na sinasabi ni Bai Sisi. Tulad ng sinabi niya, napaka-secure nito. May kandado na bakod sa labas. May isa pang bakod ang pinto. Ilang maliliit na bintana lang ang mga ito, kaya kahit bukas ay hindi makakapasok ang mga zombie. Sisi, paano tayo makakapasok dito? Hinila ni Liu Ruyan ang bakod, nag-iisip kung kailangan ba nilang pilitin ang kandado. Gamitin mo ito. Sabay sabi, kumuha si Bai Sisi ng isang set ng mga susi at binuksan ang kandado. Ako ay mula sa departamento ng musika, at ako ang naatasang mamahala sa practice room. Hindi ko akalain na magagamit ko ito ngayon. Magaling. Manatili muna tayo dito pansamantala. Sinabi mo bang nag-aral ka ng musika? Anong pinag-aralan mo? Parang saxophone. Kung gayon, marunong ka bang mag-practice ng mga teknik sa bibig? Napatuloy ako sa pagtatanong. Ang pagtugtog ng mga ganitong bagay ay nangangailangan ng araw-araw na pagsasanay sa mga teknik sa bibig. Kung hindi, mahirap umunlad ang tono ng musika. Sumagot si Bai Sisi ng may pagiging inosente. Kung gayon, turuan mo si Ruyan ngayon. Hayaan mo siyang magsanay kasama mo. Sabi ko habang nakangiti. Bakit? Hindi niya masyadong naintindihan. Lahat ay nagkakagulo. Bakit mo pa rin tuturuan si Ruyan na mag-aral ng musika? Ang pag-aaral ng musika ba ay nagpapataas ng tsansa na mabuhay? Hindi naintindihan ni Bai Sisi ang ibig kong sabihin, ngunit si Liu Ruyan, na unti-unting lumalaki nitong mga nakaraang araw, ay masyadong maraming problema kung itatapon siya. Talagang gusto kong i-hypnotize ang sistema para bigyan ako ng magagandang bagay, kasabay ng paglubog ng araw. Ang mga zombie ay unti-unting naging aktibo. Sa puntong ito, ang dalawang babae ay nakapagligpit na ng practice room, naghanda ng tulugan gamit ang mga kumot at nagsimulang magpahinga. Biglang may naramdamang init mula sa likuran at pagkatapos ay may yumakap sa akin. Nang hindi ako makalingon, nakita ko si Liu Ruyan na nakayuko ang mukha, tila naghihintay ng kung ano. Ano ang ginagawa mo? Pwede ba tayong magpahinga na lang ngayon? Nagulat si Liu Ruyan pagkatapos ay namula ang kanyang mukha na parang duguan. Natulog na ako, akala ko. Siya ay medyo naguguluhan, hindi alam kung paano ipaliwanag ang kanyang mga kilos. Kahit na naintindihan ko na ang lahat, ito ang unang pagkakataon na siya mismo ang lumapit. Hindi ko napigilan na magpakita ng ekspresyon na mas malungkot pa kaysa sa pagtanggi ng isang panukot. Sa sandaling ito, tahimik akong lumayo ng tingin at tiningnan ang impormasyon ni Liu Ruyan. Ang estado ay nahihiya na na-hypnotize. Matapos kumpirmahin na hindi ko na-hypnotize si Liu Ruyan, medyo nagulat ako. Hindi ko talaga balak hanapin si Liu Ruyan, pero dahil siya na mismo ang dumating, wala akong dahilan para tumanggi. At sa sandaling ito, si Liu Ruyan, na hindi na na-hypnotize, ay kusang lumapit sa akin. Pagkatapos ay yumakap siya sa akin, humihiling na kumpletuhin ang pang-araw-araw na pag-check-in. Medyo nagulat ako. Hindi ko talaga balak hanapin si Liu Ruyan, pero dahil siya na mismo ang dumating, wala akong dahilan para tumanggi. Pagkatapos ay tumunog ang tunog ng pagpatay sa kwarto. 3 oras ang lumipas, at si Liu Ruyan ay nakasandal sa aking dibdib at mahinang nagsabi. Salamat sa iyo ngayon. At patawarin mo ako sa mga nangyari dati.
Makalipas ang ilang sandali, nakatulog siya ng pagod. Pagkatapos magpahinga sa hapon, bumangon ako at inilipat ang aking paningin sa hindi pa naka-check-in na si Bai Sisi. Tulog ka na ba? Sinilip ko ang status ni Bai Sisi. Natataranta at nahihiya. Hindi natataranta ang tulog. Napangiti ako at lumapit kay Bai Sisi, inusok ko ang kanyang ulo. Doon lang tumigil si Bai Sisi sa pagpapanggap. Pagtingala niya, namumula ang kanyang maliit na mukha. May problema ba? Huwag kang matakot. Gusto lang kitang kamustahin. Nakita kitang nagmamasid sa iba. Hindi ako. Naglagay ako ng utos kay Bai Sisi. Kapag lumalapit sa akin, mabilis mawawala ang kanyang hiya. Dahan-dahan kong inabot ang pisngi ni Bai Sisi. Gusto sana niyang umiwas, pero nang dumapo ang aking kamay sa kanyang mukha. Nawala ang kanyang hiya. Dahil dito, hindi niya ako matanggihan. Marunong akong humalik sa labi ni Bai Sisi. Hindi. Naging irregular ang paghinga ni Bai Sisi at bumilis ang kanyang tibok ng puso. Hindi rin niya alam ang nangyayari sa kanya. Alam ni Mingling na dapat siyang tumanggi, pero hindi niya ako matanggihan. Gusto lang niyang namnamin ang sandaling kapanatagan. Kasanayan sa gantimpala, self-fire. Kayang kontrolin ang espesyal na apoy sa pakikipaglaban at makakuha ng resistensya sa apoy. Tapos na ang pag-check-in, nakuha ko na ang gantimpala. Bumalik ako kay Liruyan at bumagsak muli ang kalooban ni Bai Sisi. Mas malala pa kaysa sa unang hiya. Tinitingnan ako mula sa malayo, lumunok si Bai Sisi. Basta lumapit lang, siguro walang mangyayari. Nakita ko ang nasa harap ko at nagulat ako. Nakahiga si Bai Sisi sa likod ko, hinahaplos ang leg ko gamit ang dalawang kamay. Naisip ni Liruyan ang lahat. Ang lalaking mahal niya at ang kanyang matalik na kaibigan, si Bai Sisi. Sumigaw si Liruyan at nagising lahat. Paumanhin. Nagsorry si Bai Sisi kay Liruyan. Ngumiti si Liruyan at nagbago ng isip. Okay lang, sigurado akong hindi mo sinasadya. Ingatan mo na lang sa susunod. Liuyan sister, humihingi ako ng paumanhin. Sige na, sige na. Huwag na lang mauulit. Mas lalong nahihiya si Bai Sisi at hindi niya napigilan ang yakapin ako. Napatigil ang ngiti ni Liruyan. Bai Sisi, ano ang ginagawa mo? Paumanhin, Ruyan sister. Hindi ko rin masyadong alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko sinasadya. Akala mo ang dali mong lokohin. Bitawan mo ang kamay ko. Gusto sanang bitawan ni Bai Sisi ang kamay niya, pero nang maisip niya ang pakiramdam kapag wala na ako sa kanya. Hindi niya magawa. Hindi ko magawa, Ruyan sister. Bakit hindi mo magawa? Paumanhin, hindi ko alam. Lagi ka na lang nagsasabi ng paumanhin? Habang tumatindi ang galit ni Liruyan. Mas lalong nahihiya si Bai Sisi, mas humihigpit ang kanyang yakap sa akin. Hindi na siya mapapatawad. Kahit ang sarili niya ay hindi makapagpatawad. Kaysa pahirapan ng sarili, mas mabuti pang manatili akong ganito sa akin. Wala nang magawa si Liruyan. Sa halip, buong katawan niya akong yinakap at itinulak si Bai Sisi palayo. Sinabi niya ng malungkot, Suhong, niyayakap mo ako. Natakot ako bigla. Napangiti ako, ang saya ay dumating ng biglaan. Tapos na ang pag-check-in, ang gantimpala ay isang pampalakas na gamot. Tapos na ang pag-check-in, may natanggap akong alloy heavy saber. Nakaramdam ako ng sandaling kapayapaan. Pinatawag ko silang dalawa. Kailangan na nating umalis. Diretso tayo sa dormitoryo ng mga babae ngayon. Dalhin natin lahat ng buhay pa. Sige, si Liruyan ay sumimangot at nag-isip. Si Suhong ay masyadong sakim, naghahanap pa siya ng ibang tao. Si Bai Sisi naman ay walang problema. Gusto niya lang lumapit kay Suhong. Dormitoryo ng mga babae. Tatlo silang magkasama. Ngunit sina Bai Sisi at Liruyan ay hindi na magkasama. Bagkus, nasa magkabilang gilid ko sila na parang hindi sila magkasundo. Ito ay medyo nakakabahala para kay Suhong. Gaya ng dati, huwag lumayo sa akin. Ikaw ang pinakamaganda. Mas madalas nang magsalita si Liruyan at dahil kay Bai Sisi, natuto siyang maging malambing. Naiintindihan ko na. Si Bai Sisi naman ay yumakap sa akin at sumagot, ang lungkot naman dito. Si Liruyan naman ay nagsalita dahil kay Lu. Sige. Sunod-sunod na umuugong ang mga zombie at sumugod sila. Itinaas ko ang aking kamay at nagpakawala ng hangin na parang uwak. At naghagis ako ng isang kumpol ng lilang apoy. Ang apoy ay bumalot sa uwak at agad na lumaki ang apoy, sinunog ang grupo ng mga zombie. Nakatingin sa akin si Liruyan na parang nabighani. Nalaman niyang may iba pang superpower ang kanyang lalaki. Mukhang mas lalo siyang naging gwapo. Matagumpay kaming nakapasok sa unang palapag ng dormitoryo. Pagkatapos maghanap wala akong nakitang tao. Walang imik akong pumunta sa ikalawang palapag. Matapos linisin ang mga zombie sa pasilyo, nakita ko ang kaguluhan sa paligid. Akala ko walang tao. Pero hindi ko inaasahan na may alaala akong nakuha. Nandoon na ba ang rescue? Pwede niyo ba kaming iligtas? Pagbukas ng pinto, nasa labas na kami at ligtas na. Isa lang akong survivor sa malapit. Pero kahit ilang tao lang ay kaya ko naman. Isang babaeng maliit ang pangangatawan at maganda ang mukha ang nagbukas ng pinto ng kalahati. Sa unang tingin, halos hindi ko siya makita. Dahil napakalaki ng agwat ng aming tangkad. Pinag-alinlanganan ko pa kung estudyante ba ito sa kolehiyo. Sa oras na ito, sa likod ng maliit na babae sa pintuan. May nagtatagong babae pa na kamukha niya. Mukhang magkapatid sila.
Hello, kami ay mga survivor sa malapit. Pwede mo akong tawaging Suhong. Ikaw. Hello, ako si Tangwan. Nakanganga ang maliit na bibig ng babae habang nakatingin sa akin, medyo nagulat. Nakapagtipon ako ng ilang tao. Naghahanap ako ng mga survivor sa malapit. Gusto niyo bang sumali sa aking grupo? Nakangiti ako at mabait. Dagdag pa na may mga babaeng nakatayo sa likuran ko. Unti-unting nawala ang pag-aalinlangan ni Tangwan at tumango siya. Tangwan, dibisyon na. Estado, gutom, takot, at nerbiyoso. Gantimpala, aloy, gintong ilog, ginintuan. Pagkatapos gamitin, makakakuha ka ng espesyal na kakayahan. Kapag pumatay ka ng ilang zombie sa lugar na ito, may posibilidad na makakuha ng gintong ilog na may iba't ibang kalidad. Tangmo, dibisyon na. Estado, gutom, takot, at nerbiyoso. Gantimpala, reinforcement potion, gintong ilog. Hindi lang ang sistema ang may gintong ilog, ang mga zombie ay maaari ring maghulog nito. Nangangahulugan ito na may iba pang mga hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Para mas mahusay na maharap ang mga panganib na ito, tila kailangan kong mag-check-in ng mas madalas araw-araw. Panatilihin ang dalas ng pagtanggap ng gantimpala araw-araw. Pagkatapos tingnan ang system panel, dala ni Suhong ang dalawa at nagpatuloy sa pag-akyat. Medyo natatakot si Tangwan. Hindi ako natinag, bagkus ay naging masaya pa ako. Suhong Je, hindi maganda pakinggan. Bakit hindi mo tawagin akong kuya? Kumurap si Tangwan. Suhong Je, bilisan na natin. Nawalan ng marami, delikado. Medyo namumula ang mukha ni Tangwan. Ang mga estudyante ay gumagamit ng ganoong tawag para sa mga batang babae. Nakakahiya talaga. Nang makitang bumaba si Tangwan mula sa itaas, nag-aalala si Tangwan. Pinatapos ni Liu Ruyan ang kanyang balikat para aliwin siya. Huwag kang mag-alala, napakahusay ng aking kasintahan. Ngunit marami talaga ang nasawi. Nagpa siya si Tangwan batay sa tunog. Malapit na. Gaya ng sabi ni Liu Ruyan, mabilis akong tumugon at pinatay ko ang buong dormitoryo gamit ang isang kutsilyo. Sa sandaling ito, napagtanto ni Tangwan na ang mahusay na sinabi ni Liu Ruyan ay hindi tumutukoy sa kanyang kasintahan na si Liu Jing, kundi sa katotohanan. Naghanap ang ilan sa loob ng gusali at walang tao. Pagkatapos ayusin ang aking kalooban, naghanda akong pumunta sa ibang gusali. 33 minuto pagkatapos, pareho ang 3 iba pang gusali. Gayunpaman, ang malaking dormitoryo ay talagang walang tao. Kung gayon, umuwi na tayo habang hindi pa dumarating ang takip silim. Pumunta sa supermarket para kumuha ng ilang bagay. Pagkatapos kumuha ng mga supply, nagsimulang kumain ng hapunan ang mga tao, at ang magkapatid na sina Tangwan at Tangnoo. At ang magkapatid na sina Tangmolyang ay kumuha lamang ng isang pakete ng tinapay at isang bote ng mineral na tubig. Maaari kayong kumain ng kahit ano. Huwag mag-alala tungkol sa pagkonsumo. Tumingin ako sa dalawa at nagsabi, kumausap sina Liu Ruyan at ang dalawa. Sa pamamagitan ng paraan, anong departamento kayo? Bakit hindi ko narinig ang tungkol sa inyo? Kami ay mga bagong dating. Pagkatapos hindi ko pa makilala ang universidad, ito na ang nangyari. Hindi ko talaga napansin ang mga bagong dating na ito. Anong kurso ang inyong pinag-aralan? Wikang Hapon. Si Liu Ruyan ay hindi nagulat sa programang ito. At ako, nang marinig ko, ay huminto sa pagkilos. Ibig sabihin, magaling kayo sa Wikang Hapon, di ba? Kami ang una at pangalawa sa aming mga klase. Kung gayon, kung mayroon kayong oras, turuan niyo si Ruyan at Sisi. Si Tangwan ay nagtataka. Nalilito ako. Ang pag-aaral nito ay maaaring mapataas ang survival rate. Sa puntong ito, sina Liu Ruyan at Bai Sisi ay namula sa kanilang mga mukha pagkarinig nito. Ang taong ito ay talagang puno ng masasamang intensyon. Ang 2 tao lamang ang natutulog sa electronic device sa gabi, at ang espasyo ay malinaw na medyo maliit. Kaya nagpunta si Tangwan sa upuan, ngunit tinanggihan ko. Kayo dalawa ay matutulog sa isang electronic device. Sapat na para sa 3 sa atin. Nabigla si Tangwan. Hindi niya masyadong naintindihan ang aking plano. Ngunit, hindi ba kayo ni Sister Ruyan magkasintahan? Paano si Sister Sisi? Hindi siya magrereklamo. Nakangisi ako. Napagtanto ni Tangwan ang pagkabigla. Tila may narinig siyang hindi kapanipaniwala. Sa harap ng 2 lolita, binuhat ko si Bai Sisi. Hinalikan ko siya sa mukha. Ano ang ginagawa ninyo? Sumigaw si Liu Ruyan na hindi nasiyahan. Tumakbo siya sa aking harapan at niyakap ako, isang kakatwang harmonya. Ito ay nagdala sa 2 magkapatid ng isang napakalaking emosyonal na suntok. Ate, ano ang ginagawa nila? Huwag kang tumingin mo. Tinatakpan ni Tangwan ang mga mata ng kanyang kapatid. Inakala ni Tangwan na magiging maayos ang lahat pagkatapos patayin ang ilaw, ngunit habang nakikita niya ang mga gumagalaw na anino sa dilim, at ang mga tunog na paminsan-minsan naririnig, sina Tangwan at Tangmo ay agad na namula hanggang sa kanilang mga tainga. Mo, matulog na tayo. Siguro ay okay na rin sila Kuya Suhong mamaya. Mukha kang hindi masyadong masigla. Hindi ka nakatulog kagabi. Nakita ko si Tangwan na malungkot, kaya nagtanong ako, hindi, sanay lang ako. Gutom ka na siguro. Kumain ka na lang. Parang wala kang kinain kahapon. Umiti ako at binigyan siya ng pagkain. Salamat. Tinanggap ni Tangwan ang pagkain. Naramdaman niyang uminit ang puso niya dahil sa pagkain.
Hindi ko akalain na napakaisip ni Suhong. Ganoon lang, kamakailan lang, hinawakan ko ang ulo ni Tangwan. Nang maramdaman niya ang kamay ko sa ulo niya, si Tangwan ay bahagyang napakibit. Namula ang maliit niyang mukha. Medyo kinabahan si Tangwan pero komportable. Unti-unti siyang nag-relax. Ang tensyon niya kahapon ay nawala. Ate, anong ginagawa niyo? Biglang tanong ni Tangmo sa likuran nila. Nagulat si Tangwan. Naramdaman ni Tangwan na parang nahuli siya. Gusto niyang hilahin ang kapatid niya para magpaliwanag pero kumalas ako ng kamay. Tapos kinapa ko naman si Tangmo. Naging alerto si Tangmo at tumingin sa akin ng naguguluhan. Wala akong ginawa kaninang umaga, kaya umupo ako sa tabi ni Tangwan at nakipag-usap sa kanila. Nakuha ko ang kanilang simpatsya. Habang nag-uusap kami, nagising si Bai Sisi. Ang unang ginawa ni Bai Sisi paggising ay hanapin si Suhong. Hindi pagising si Ruyan. Pwede ba kitang yakapin? Naman, sagot ko na nakangiti. Niyakap ni Bai Sisi ang aking dibdib at binigyan ako ng halik sa umaga. Nag-aalala siya. Nawala ang kanyang pag-aalala pagkakita sa akin. Namilipit ang puso ng dalawang nanonood, halos hindi na sila makatiis. Magtulugan na tayo. Hinila ni Tangwan si Tangmo at humiga, kunwari tulog na sila. Tumingin sa akin si Bai Sisi. Pwede mo rin ba akong halikan? Umiti ako at binigyan siya ng halik. Tagumpay ang pag-check-in. Nakakuha ka ng Watcher Blueprint. Ang Watcher ay isang matalinong robot na gawa sa espesyal na materyales. Tapat siya sa kanyang master at pwede lang niyang protektahan ang safe house. Nakita ko ang gantimpala ni Bai Sisi. Sa tingin ko maganda ito. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, gagawa ako ng ilan para magbantay sa bahay. Suhong, paggising mo, pwede ba akong lumapit sa'yo? Hindi ako tumanggi. Hinawakan ko ang makinis na balat ni Bai Sisi. Mabuti naman. Natakot ako na baka hindi mo gusto. Kung magagalit ka, iiwan mo na ako. Mahihirapan ako. Mahigpit ang yakap ni Bai Sisi sa akin. May gusto pa siyang sabihin, pero sa malas, nagising si Liu Ruyan. Nakaramdam na siya ng pagod paggising. Nalungkot lalo si Liu Ruyan nang makita ang eksena. Kaya pala may nakakakuha ng puntos sa umaga. Dapat gumising din ako ng maaga sa susunod. Sinigurado niya ang kanyang posisyon. Kahit pagod siya sa umaga, nag-check-in pa rin ako. Nakuha ko ang gantimpala ni Liu Ruyan. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagkunwaring gising si Tangwan. Namumula ang mukha niya habang nagtatanong, anong gagawin natin ngayon? Wala nang tao sa dorm, saan pa tayo pupunta? Maglibot tayo. Kung walang mahanap bukas, aalis na tayo at hahanap ng ibang lugar. 10:00, naglabas muli ng mga plano si Suhong. Sa pagkakataong ito, ang aming pupuntahan ay ang kantin na hindi pa namin napupuntahan. Hindi ito kasama sa una kong plano. Bagaman may mga karne at gulay na nakatabi doon, hindi ko ito maitatabi dahil wala akong paraan para mapreserba ito. Ngayon, ito na lang ang natitirang lugar na hindi ko nasuri. Pumunta ako sa kantin. Kakabayad ko lang ng load ko, hindi pa ako nakakain ng masarap. Nakita ni Tangwan at Tangmo ang pamilyar na lugar. Ngayon ay magulo ang lugar, nalungkot ako. Mukhang nawala ang kantin, katulad ng rehearsal hall, ito ay may bakal na pinto. Nawala na ba? Napansin ko kaagad ang isang bagay. Nakita ko ang kalat sa kantin sa pamamagitan ng bintana. Na-realize ko na hindi simple ang sitwasyon. Malinaw na nagkaroon ng pagsabog ng mga nawala, ngunit nalutas na ito ng isang tao. May tao ba dito? Si Liu Ruyan ay natuto na rin, sumusunod siya sa akin. Dapat meron. Dahan-dahan kong hinigpitan ang hawak ko sa door handle. Ang matibay na bakal na pinto ay agad na nag-deform. Hinila ko ito palabas. Bumagsak ang pinto na hindi na makayanan. Pagpasok ko pa lang, narinig ko ang yapak ni Xiwei sa taas. Mukhang marami silang tao. Sinabi ko sa ilan na maghintay sa baba. Plano kong umakyat para tingnan. Ngunit bago pa ako umakyat, mula sa taas ng hagdan sa kanto, narinig ko ang isang alertong boses. Huminto ka. Sino ka? Siyempre, buhay ako. Para bang kilala mo ako kung sasabihin ko ang pangalan ko. Medyo napipi ako. Ang tao sa taas ay malinaw na nag-aalangan. Ngunit ano ang ginagawa ninyo dito? Kung gusto ninyong maghanap ng kanlungan, basta hindi kayo gumawa ng masama, pwede kayong umakyat. Ilan kayo? 10 tao lahat. Ang kabilang panig ay hindi nagtago. Akala niya kaya niyang kontrolin ako kapag sinabi niya ang bilang nila. Ngunit ang aking mga mata ay lumiwanag. Naisip ko, mukhang tama ang hinala ko. Agad kong naitanong, ilan ang mga babae? Hoy, anong pangalan mo? Nagpatay malay ako. Sinulyapan ko ang isang grupo ng mga babaeng nanginginig sa takot, hawak ang kanilang mga paborito. Pagkatapos ay napunta ang aking tingin sa isang pinakamagandang dalaga. Hi, ako si Tan Xiaoya. Kung may gusto kang pag-usapan, pwede kang lumapit sa akin. At pakilagay ang iyong armas dyan. Ang iba mong kasama. Pwede nang umakyat isa-isa. Ngunit hindi pwede ang armas. Tiningnan ko si Tan Xiaoya habang nagsasalita. Hindi ko mapigilang humanga. Ang babaeng ito ay may perpektong pangangatawan, may mga linya na malinaw at puno ng sigla ng kabataan. Ang mga linya ng kanyang kalamnan sa binti ay eksakto. Ito ay hindi pangkaraniwang kagandahan ng isang dalaga. Mula sa kanyang nakataas na ebis, makikita na ang kanyang ipinakitang kalmado at tapang ay peke lamang. Gusto ko.
Nabunutin ang mabigat na alloy hammer mula sa likod at ibigay sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hawakan mo ito. Hindi ko ito ginusto, ngunit kailangan kong pangalagaan ang kaligtasan ng lahat. Narinig ni Tan Xiaoya na akala niya nagrereklamo ako. Habang ipinapaliwanag ang kanyang kawalan ng magawa, inabot niya ang aking kutsilyo. Sa pag-abot niya, si Tan Xiaoya ay bahagyang nadulas at halos matumba. Mabuti na lang at mabilis ang kanyang reaksyon. Agad niyang dinagdagan ang lakas ng kanyang palad at pulso. Na-steady niya ang kutsilyong halos matumba. Ginamit niya ang lakas na natutunan niya sa pag-ehersisyo para mahawakan ang kutsilyo. Ano ba ito? Ano to? Sino bang matinong tao ang gagawa ng ganito kabigat na espada? At isa lang ang hawakan. Para hindi masira ang imahe niya, mabilis na inilagay ni Tan Xiaoya ang espada sa tabi at ibinalik ang dating itsura niya bilang isang mahusay na artist ng outpost. Ibinigay ko na sa iyo ang armas, pwede na bang umakyat ang mga kasama ko? Pwede na. Itinago ni Tan Xiaoya ang kamay sa likod at palihim na minasahe ang mga daliri niya. Inakala ni Tan Xiaoya na mga lalaki rin ang susunod na akyat, pero hindi niya inaasahan na isang babaeng elegante at may dating ang darating. Nang makita niya ito, hindi napigilan ni Tan Xiaoya na tumingin. Ate Xiaoya, parang pamilyar siya. Mukhang si Liu Ruyan. Nakita ng babaeng katabi ni Tan Xiaoya si Liu Ruyan. Agad niya itong nakilala. Si Su Hong, lumapit si Liu Ruyan at tiningnan ang mga tao sa ikalawang palapag. Tapos ay tumakbo siya papalapit sa akin, nag-aalalang sinusuri ang katawan ko. Hindi rin ako nag-atubiling. Halikan si Liu Ruyan sa labi. Agad itong nagpabula sa pisngi ni Liu Ruyan. Ang paghalik. Hindi na siya masyadong nahihiya pero maraming tao ngayon. Yumuko si Liu Ruyan. Para hindi na siya magmukhang kaakit-akit sa harap ng maraming estranghero. Ngunit ang kanyang mapagmahal na anyo ay nakakainit pa rin. Hindi pa nakakakita si Tan Xiaoya at ang iba ng ganitong eksena. Nagpakita ng hiya ang mga babae. Hindi siguro si Liu Ruyan to, medyo nagkainit si Tan Xiaoya. Alam niya si Liu Ruyan, ang sikat na princess sa kanilang grupo. Pero sa kanyang alaala, paano naman ang dalagang ito na humahalik sa isang lalaki? Mabilis na naisip ni Tan Xiaoya ang isang posibilidad. Ngayon ay apokaliptikong panahon na at ang kaayusan ng lipunan ay gumuho na. Si Liu Ruyan ay mahina lamang na babae. Maaaring siya ay nabigyan ng banta kaya siya ganyan. Sa pag-isip na yon, agad na bumaba ang tingin ni Tan Xiaoya sa akin. Pero walang sinabi si Tan Xiaoya. Tahimik lang siyang nanood habang may isa pang babaeng napakaganda at may perpektong pangangatawan na umaakyat sa ibaba. Si Bai Sisi, na palaging malapit sa akin, ay lumapit agad sa akin pagkaakyat niya. Ito ang unang bagay na ginawa niya. Pagkakita dito, mas lalong napatibay ang hinala ni Tan Xiaoya. Inisip niya na si Liu Ruyan at ang babaeng ito ay parehong pinipilit. Hindi niya napigilan ang pagsikip ng kanyang mga kamao, ngunit pansamantala ay hindi siya nagplano na makialam. Nag-aalala na lang siya para sa mga babaeng nasa paligid niya. Ngunit sa susunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Tan Xiaoya. Nakita niya ang dalawang babaeng may tangkad na hanggang sa kanyang tiyan. Mga cute at matatamis na si Loli ang umaakyat mula sa ibaba. Tapos ay mabilis silang tumakbo papalapit sa akin. O CJ, tapos na tayo. Pwede na tayong magsimula. Pero bakit parang kakaiba ang ekspresyon mo? Na-disappoint ka ba na kakaunti ang mga tao ko? Tanong ko kay Tan Xiaoya nang may pagtataka. Ngunit hindi natuwa si Tan Xiaoya. Tiningnan niya ako na kalmado lang sa gitna ng mga tao. Hindi ko na napigilan ang aking galit hanggang sa di. Sinungaling ka. Natawa ako sa sinabi mo. Parang wala naman akong ginawa. Bakit agad akong nasabihan ng ganito? Ano ng problema ko? Tanong ko ng kalmado. Hindi mo nga pinatawad kahit sila. Sobra ka na. Huwag mong akalain na hindi ko alam di. Ang ginawa mo sa kanila, hindi ba masakit ang konsensya mo? Tinuro ni Tan Xiaoya sina Tang Wan at Tang Mo. Nakatunghay siya ng may galit, ganoon din ang tingin ng ibang mga babae sa akin, parang nakakita sila ng isang trahedya. Naintindihan ko at tumingin sa kanila, bigla akong hindi alam kung paano ipaliwanag. Mabuti na lang at naintindihan din ni Tang Wan. Ano kaya ang napagkamala ni Tang Wan? Kaya nagmadali siyang tumayo, ngunit siya ay tinanggap lamang ng walang kondisyon. Walang nangyari. Habang nakikita ang kasabikan ni Tang Wan, lumambot ang puso ni Tan Xiaoya. Kasabay nito, agad siyang kumalma. Totoo ba ang sinasabi mo? Paano si Liu Ruyan? Si Ruyan ay nagpapaliwanag na girlfriend siya ni Brother Su Hong. Mas maganda ang relasyon nila. Pilit na nagpapaliwanag si Tang Wan. Ngunit biglang napansin ni Tang Xiaoya na nang lumapit si Bai Sisi, nagkaroon na naman siya ng pagdududa. Ngunit bago pa siya magtanong, nakita niya si Liu Ruyan na puno ng pagmamahal, tinitignan niya ako na parang isang kayamanan. Pakiramdam ko ay hindi siya natatakot, ngunit, bakit ang babaeng yon din? Itinuro ni Tan Xiaoya si Bai Sisi at nagtanong kung si Liu Ruyan ay girlfriend. Bakit ganoon din si Bai Sisi? Ngunit mas lalong hindi maintindihan ni Tang Wan, hindi niya alam kung paano ipaliwanag sa pagkakataong ito. Sabihin na lang natin na ang relasyon nilang tatlo ay espesyal. Habang nagdududa si Tan Xiaoya, biglang mahinang sinabi ni Bai Sisi. Ako ay pinsan.
Ganyan kami lagi, huwag na kayong mag-isip pa. Pinsan, nagkunot ang noo ni Tan Xiaoya na pagtanto niyang tila nagkamali siya. Kaya siya ay nahihiya, hindi siya nahihiya sa kanyang pagiging padalos-dalos. Nang tumingin muli siya sa akin, ang kanyang pananaw kay Tang Xiaoya ay lubos na nagbago. Nagbigay siya ng proteksyon sa 4 na babae at hindi pa siya gumagawa ng anumang labis. Talagang isang mabuting tao siya. Habang lumilipad ang kanyang isipan, pinatigil din ni Tan Xiaoya ang iba na huwag nang maging tensyonado. Sa puntong ito, si Liu Ruyan ay tahimik. Si Bai Sisi ay naging pinsan ng walang dahilan, hindi man lang kumukurap habang nagsisinungaling. Alam ko na kukunin niya si Su Hong. Kanina, pasensya na, hindi ko alam ang sitwasyon niyo. Akala ko ay may masamang intensyon kayo, kaya ganoon ang ginawa ko sa inyo. Okay lang. Kaya maaari na ba tayong mag-usap tungkol sa ibang bagay? Ano ang gusto mong gawin? Kung gusto niyo ng pagkain, hindi kami tututol. Maraming malamig na karne dito. Ngunit ang problema ay hindi namin ito mailalabas. Hindi ako masyadong interesado sa pagkain. Naisip ko kung maaari ko bang payagan kayong sumali sa aking shelter para mabuhay tayo ng magkasama sa hinaharap. Diretsahan ko na sinabi ang aking layunin. Kung sasabihin ko sa totoo lang, kung marami kayong tao, siguradong papayag ako. Ngunit mahina ang aming mga lakas. Kung ipagkakatiwala ko kayo sayo, ngunit hindi mo sila mapoprotektahan, paano na? Sa harap ng kawalan ng tiwala ni Tan Xiaoya, simple lang ang aking tugon. Ito ay simple. Maaari kang sumali muna. I-share ko sa inyo ang lahat ng mga supply. Kung sa tingin nyo ay wala akong kakayahan. Kung gayon ay kakanselahin natin ang kooperasyon. Maaari kayong kumuha ng kahit anong supply na gusto nyo. Sa huli, hindi kayo malulugi. Marami ba kayong supply? Inubos ko ba ang malapit na supermarket? Sinasabi mo bang marami? Pagkatapos ng mahabang pag-isip, napagtanto ni Tan Xiaoya kung ano ang plano ni Libby at nagpasya na rin siya sa kanyang puso. Kaya't ibinaling niya ang kanyang tingin sa iba. Sumang-ayon akong sumali sa iyo, pero sila. Ate Xiaoya, susundin ko na lang kung ano ang sabihin mo. Kung wala kang tutol, sasali na rin ako. Sikat si Tan Xiaoya sa grupo. Nang marinig nilang sasali si Xiaoya, nagsimulang magpahayag ng kanilang mga pananaw ang iba. Nagtunog din ang sistema ng mga paalala. Tan Xiaoya, edad 20.0. Gantimpala, blueprint para sa isang General Power Generator. Si Yutong, edad 11.0. Gantimpala, blueprint para sa landmine. Lihan mo, edad 20.0. Gantimpala, strengthening potion. Sa sandaling ito, lumabas sa aking system ang iba't ibang mga paalala, kasama na ang para kay Tan Xiaoya. Sa kabuuan, 7 babae ang nakatanggap ng kanilang mga gantimpala. Mabilis kong sinuri ang mga ito. Maliban kay Tan Xiaoya na may rating. Lahat ng iba ay sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng sistema para malaman na ang mga babaeng ito ay magaganda. Si Tan Xiaoya pa nga ay mas maganda at kakaiba. Hindi nakakapagtaka ang kanyang mataas na puntos. Ang gantimpalang ito ay bahagyang nagulat ako. Blueprint para sa General Power Generator. Maaaring gumawa ng isang Purple Golden River Machine. Ang generator na ito ay maaaring makagawa ng kuryente gamit ang solar energy, wind energy, pagsunog ng fuel, at iba pa. Mabilis na dumating ang hapon. Sa panahong ito, hindi lang namin inilipat ang lahat ng pagkain mula sa concert hall, kundi tinakpan din namin ang sira sa gate ng kantin. Mabuti na lang at mayroon pang likurang pinto na mapapasukan at malalabas. Naglakad ako ng malayo ngayong araw, nanlambot ang mga binti ko. Pwede mo bang imasahe? Habang sinasabi ito, itinabi ni Liu Ruyan ang kanyang mahahaba at mapuputing binti sa aking tabi. Nakita ko ang kanyang malungkot na mukha. Hindi ko matanggihan ang maliit na pakiusap na ito. Tumango ako. Sinuri ni Liu Ruyan ang paligid. Nang makita niyang walang nakatingin sa kanya, agad niya akong hinalikan at pumikit, hinayaan akong gawin ang gusto ko. May mga silid-aralan sa ikalawang palapag ng kantin, ngunit tinanggal ni Tan Xiaoya ang mga mesa at ginawa itong mga silid pahingahan. Bagamat maaari sanang matulog ang bawat isa sa sarili nilang kwarto, kasama ko pa rin sina Liu Ruyan at Bai Sisi. Sina Tangwan at Tangmo ay magkasama. Ang pagkakaroon ng mga silid-aralan ay nalutas ang aking problema sa kawalan ng pribadong espasyo at ang abalang pagpunta sa banyo. Tulad ng dati ngayong gabi, pinatulog ko muna ng mahaba sina Liu Ruyan at Bai Sisi. Naisip kong bumangon para magpunta sa banyo sa labas at babalik para matulog muli. Ngunit pagbalik ko, sumilip ako sa kwarto ni Tangwan at Tangmo. Ito sana ay isang magandang tanawin. Ngunit napansin ko ang isang bagay. Naririnig ko ang kanilang mahina at mababaw na paghinga, kasama ang panginginig ng kanilang mga kamay. Inabot ko ang kanilang noo. Mainit sila. May lagnat sila. Paano nangyari yon? Hindi ba nila sinabi sa akin na hindi maganda ang pakiramdam nila? Napabuntong hininga ako. Mahirap para sa kanila na sabihin na may sakit sila. Ayaw nilang maging pabigat sa akin. Pero hindi pwede ang ganito. Kailangan kong baguhin ito. Kaya't binuksan ko ang sistema. Matagal na rin nang huli kong binuksan ang hypnosis. Pinalalakas nito ang kagustuhan ng iyong mga kasama na ipahayag ang kanilang tunay na iniisip.
Ang epektong ito ay direktang ipinadala at nagkabisa sa lahat ng aking mga kasama. Pagkatapos nito, napagpasyahan kong puntahan si Tan Xiaoya. Gusto kong malaman kung mayroon siyang gamot. Hindi ako masyadong umasa, ngunit nagulat ako na mayroon siyang perfume na gamot. Pagkatapos kong kumuha ng gamot pampababa ng lagnat sa cafeteria, madali ko silang ginising. Su Hongjiej. Mahina na nakabukas ng mata si Tang Wan at naglabas ng nakakakilabot na sigaw. Hindi mo na kailangang tawaging Jej muna. Uminom ka ng gamot. Ang maliit na bibig ni Tang Wan ay napuno ng kutsara at nagsara. Ang mapait na gamot na pampababa ng lagnat ay napapalibutan sa kanyang bibig. Namumula siya ng husto ngayon, hindi ko alam kung dahil sa lagnat. O kaya naman dahil sa pagkakayakap ko sa kanya, kaya siya namumula. Su Hongjiej, kapag nilalagnat si Tang mo, maaaring medyo mapilit siya. Kung ang iniisip mo lang ay kung ano ang gusto mong gawin, maaaring magdulot ito sa iyo ng abala. Huwag kang magalit. Sige, naintindihan ko na. Pagkatapos ibalik si Tang Wan, binuhat ko ulit si Tang mo. Nakita ko ang mukha niyang halos walang pinagkaiba sa kanyang ate. Kung hindi lang nagsalita si Tang Wan, mahihirapan akong makilala kung sino-sino sila. Gising na, uminom ka ng gamot. Sinubukan kong gisingin si Tang mo. Nakita ko si Tang mo na hindi ko pa nakakausap, na dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Kumuha ako ng kutsara ng gamot. Ngunit mahigpit na nakasara ang bibig ni Tang mo, tila ayaw niyang uminom ng gamot. Kailangan mong uminom ng gamot. Patuloy akong nagpumilit, uminom ka para sa akin. Mahinang sabi ni Tang mo. Ito ang unang beses na nagsalita siya sa akin. Ang boses niya ay mas malambot pa kaysa kay Tang Wan. Hindi ba't pinapakain kita ngayon? Medyo naguguluhan ako. Sino ang mag-aakalang ang susunod na sasabihin ni Tang mo ay nagpatigil sa akin? Pwede ba sa bibig mo? Medyo nabigla nga ako. Mahirap isipin na ang taong nagsasalita nito ay ang malubhang may sipon na si Tang mo. Ito na ba ang tinatawag na pagiging mapilit? Hindi. Siguro dahil mas bata ako noong pinapipiliin ako, mas madali akong magpahayag ng aking mga kagustuhan sa aking sarili. Ngunit hindi nagbabago ang epekto ng pag-isip. Kaya ang mga bagay na ginagawa ni Tang mo ngayon ay ang mga gusto niya talaga sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi naman imposible. Hindi ako sigurado. Ngunit humigop ako ng gamot na pampababa ng lagnat at iniisip ko pa kung paano ko ito ipapakain sa kanya. Sa puntong ito, si Tang mo ay maliit na yumuko at lumapit sa akin, at ang kanyang mga labi ay nagdikit. Ang maliit na dila ni Tang mo ay unang nag-explore, binuksan ang aking bibig, at tinanggap ang gamot na pampababa ng lagnat. Mabilis na naubos ang gamot na nagdulot sa akin ng bahagyang hiya. Pagkatapos ng lahat, kasama si Naliruyan at sila. Pakiramdam ko ay nagkakaroon ako ng relasyon. Ngunit ang pagiging parang manika ni Tang mo ay nagbibigay sa akin ng bahagyang pakiramdam ng moral na pagkakasala. Teka, naubos na ang gamot. Tang mo, ano ang ginagawa mo? Nagsisimula na akong kumalas nang mapansin kong tila nakadikit si Tang mo sa akin. Nakayakap siya sa akin ng mahigpit. Hindi pa rin bumibitaw ang maliit niyang bibig. Kung gusto kong pigilan ito, maaari ko lang buhatin si Tang mo. Ngunit dahil sa kanyang kasabikan, noong akala ko'y ilalayo ko na ang kamay niya, inilapag ko ulit ito. Hindi ko mapigilan ang malaking interes. Gusto kong makita kung hanggang saan ang pagiging mapilit ni Tang mo at kung ano pa ang gusto niyang gawin. Sa kwarto, naaalala ko si Tang mo na nag-isip. Tang mo isa, gantimpalang sandata, black gold dagger. Sa puntong ito, nakahiga ako sa kutson. Malalim na napabuntong hininga ang aking buong pagkatao. Sino ang nagsabing mapilit si Tang mo? Si Tang mo ay napakabuti. Pagkatapos magpahinga, hinawakan niya ang noo ng dalawa. Nang makita kong unti-unting nawawala ang lagnat nila, gusto ko nang umuwi. Ngunit nang makatayo na ako, may maliit na kamay na humawak sa akin. Hindi ka pwedeng umalis. Sa sandaling iyon, nakakapit si Tang mo sa akin. Ang mga mata niya ay nanlalabo dahil sa lagnat. Pagkatapos akong pabalikin sa paghiga, direktang ipinatong niya ang kanyang mga binti sa akin, ginamit ako na parang unan. Sa langit at lupa, si Tang Wan na hindi gumawa ng problema at napakamaunawain. Tang mo, hindi ko talaga nagamit ang sistema. Ang paggamit ko kanina ay para lang mas maging tapat sila. Suhong kuya, biglang narinig ko ang boses ni Tang Wan sa aking tenga. Lumingon ako para tumingin. Si Tang Wan, na natutulog, ay hindi ko alam kung nananaginip siya o hindi, pero ang kanyang maliit na kamay ay dahan-dahang lumapit. Diretso itong napunta sa aking dibdib. Nang ako'y nagising kinabukasan, si Tang Wan, na natulog pagkatapos uminom ng alak, ay hindi alam kung ano ang nangyari. Pagkabukas niya ng kanyang mga mata, nakita niya akong niyayakap niya. Sa sandaling iyon, si Tang Wan ay natigilan sa loob ng kalahating buhay. Paumanhin. Pagkatapos, bumitaw si Tang Wan, ang mukha niya ay namumula sa umaga. Sa susunod na segundo, nakita niya na si Tang mo, at nakita niyang ang kanyang kapatid ay malamig din at malinaw na gising na siya. Pero nakadikit pa rin siya sa akin at hindi gumagalaw. Hanggang sa makita niya ang tingin ni Tang Wan, saka dahan-dahang bumitaw si Tang mo. Ayaw niyang umalis sa aking yakap. Tiningnan niya ako gamit ang kanyang magagandang mata, na puno ng iba't ibang emosyon. Malinaw na naaalala niya ang ginawa niya kahapon, pero hindi pa rin siya nagsasalita, at hindi rin siya lumalayo sa akin.
Sa halip, naging mas tahimik pa siya. Suhong kuya, paumanhin. Pasensya na sa pag-aalaga mo kahapon. Okay lang, kung masama ang pakiramdam mo sa susunod, huwag mong itago sa akin. Mas madali kang makakaabala sa akin. Tumango si Tangwan na parang batang nagkamali. Sige, magpahinga ka pa. Pupunta ako kay Muxli at Sisi. Siyaw mo, ano ang ginawa mo kahapon? Uminom ng gamot. Medyo nag-aalangan si Tangmo. Ganun ba? Basta hindi mo ginagalit ang sinuman. Ngunit, bakit may kakaibang amoy ka? Baka amoy gamot. Mas nag-aalangan si Tangmo. Sa huli, tiningnan ni Tangwan ang kanyang kapatid nang may pagtataka, ngunit hindi siya naghinala. Pero nang yumuko siya, nakita niya ang dumi sa kumot. Naisip niya ang mga araw. Mukhang hindi pa ito ang oras para sa buwan ng dalaw. Baka ito ay dahil sa hindi magandang pagtulog at imbalance ng katawan. Liruyan, check-in ay tapos na. Gantimpala, reinforcement potion. By Sisi, check-in ay tapos na. Gantimpala, skill perception. Ang target na inaatake mo ay mamarkahan bilang target na susundan. Sa loob ng 1 minuto, ang lokasyon ng target ay maaaring makita ng iyo. Liruyan, medyo hindi ka na malakas nitong mga nakaraan. Walang magandang bagay na lumalabas. Hinawakan ko ang pisngi ni Liruyan, nag-isip. Tila nararamdaman niya ang aking hindi kasiyahan sa kanya. Yakap ni Liruyan ang aking braso, hinahalikan nito ng ilang beses, pagkatapos ay inilagay ang aking kamay sa kanyang baywang. Pagdating namin, mukha ba akong maganda, asawa ko? Maganda. Nakita ni Liruyan na dumadami ang mga pabor. Siguro dahil sa sistema. Hindi naman ako naiinis, sa totoo lang, gusto ko pang ang malaman. Si Liruyan ay nagsasabi ng mga bagay na hindi niya sinasabi sa araw-araw. Tungkol naman kay Bai Sisi. Palagi siyang abala. Pero palagi siyang natatalo agad. Ngayon, nagtala pa siya ng record at bigla na lang siyang nawalan ng malay. Mister, si Liruyan ay nag-enjoy sa oras nilang dalawa ngayon. Bumulong siya sa aking tainga. Paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang in Mister. Mas maganda ba si Sisi o ako ang pinakamaganda? Nagulat ako, hindi ko alam ang sasabihin. Pero ngayon, si Liruyan ay nakatingin sa akin ng may pag-asa. At may hindi mapakali na mukha. Pagkatapos kong mag-alinlangan ng 0.2 segundo, sinabi ko, ikaw ang pinakamaganda. Naging proud ang ekspresyon ni Liruyan, bahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. Para bang hindi siya ang kanina'y hindi mapakali.